Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagbabalik tanaw sa nakaraan ay kahanga-hanga. Kayang ipadala ng mga Supreme Powerhouse sa myriad worlds ang mga may mas mahihinang cultivation base pabalik sa nakaraan, ngunit imposible para kahit sa pinakamalakas na Supreme Powerhouse na ipadala ang isang Supreme God pabalik sa nakaraan maliban kung mayroon silang mahalagang kayamanan na naglalaman ng batas ng oras tulad ng Supreme Powerhouse Divinity na naglalaman ng batas ng oras. Gayunpaman, bihirang handang gamitin ng mga Supreme Powerhouse ang ganitong mahalagang kayamanan kahit na para sa kapakanan ng kanilang mga direktang inapo, lalo na ang iba. Hindi naunawaan ni Alvin ang mga benepisyo ng paglalakbay pabalik sa nakaraan. Inakala niyang wala naman pala. Hindi niya alam na pagkatapos maranasan ito, ang kanyang pag-unawa sa batas ng oras ay bubuti pagkatapos niyang bumalik sa hinaharap. Matapos ipadala mga 1,000 taon pabalik sa nakaraan, hinintay ni Alvin na umalis si Yuchen sa Myriad Laws Academy upang makipaglaban kay Yuchen. Matapos niyang talunin si Yuchen, umalis siya, na may pagmamalaki. Hindi niya hinanap ang panganay na senior sister o ang pang-apat na senior sister na wala sa akademya, dahil sa takot na baguhin ang mga pangyayari sa nakaraan at hinaharap. Tutal, sino ang nakakaalam kung magdudulot ito ng maluwang kahihinatnan? Sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw sa isip ni Alvin. Nangyari ba ito sa ganitong oras? Naalala ni Alvin ang batang babaeng nagngangalang Chloe. Nang una niyang makilala si Chloe, napagkamalan niya itong kapatid niya. Gayunpaman, batay sa unang reaksyon niya nang makita niya ito, hindi niya inisip na isang pagkakamali iyon. Kaya naman, naguluhan siya noong mga panahong iyon. Nang makilala niya ang kanyang Panginoon, si Berting, ikinwento niya sa kanyang Panginoon ang tungkol sa kanilang engkwentro, at hinulaan ng kanyang Panginoon na maaaring naglakbay ito pabalik sa nakaraan at nakilala si Chloe. Bagamat may katuturan ang mga haka-haka, tila napakaganda pa rin ng mga ito para maging totoo noong panahong iyon. Hindi madaling maglakbay pabalik sa nakaraan. Habang lumalakas siya, mas mahihirapan siyang ipadala pabalik sa nakaraan. Tutal, kung ang mga napakalakas ay madaling hahayaang bumalik sa nakaraan, madali nilang mababago ang takbo ng kasaysayan. Isipin kung ano ang magiging pakiramdam kung ang isang napakalakas na kapangyarihan ay madaling makapaglakbay pabalik sa nakaraan. Madali niyang malipol ang lahat ng humahadlang sa kanyang daan. Nabigla si Alvin nang lumitaw ang teoryang ito sa kanyang isipan. Kung tama si Master, makikilala ko si Chloe sa panahong ito, at kikilalanin niya ako bilang kapatid niya. Pagkatapos, isa pang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi pa nagre-reincarnate si Kelly sa ngayon, di ba? Siya pa rin si Natalie, ang pinakamatandang batang binibini ng angkan ng Reds. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Naisip niyang hanapin si Kelly sa angkan ng Reds sa lupang handog ng banal na lupa. Gayunpaman, bilang si Natalie ngayon, hindi alam ni Kelly kung sino siya. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang tumingin. Medyo madali para kay Alvin ang maglakbay mula sa lupain ng malalim na enerhiya patungo sa lupain ng banal na alay. Tutal, ang larangan ng labanan ng kaharian ay hindi pa nabubuksan, at bukas ang mga daanan sa espasyo. Madali ring maglakbay patungo sa mas mababang mga kaharian. Dahil hindi siya katutubo ng isang kaharian ng mga Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay hindi mapipigilan kahit na pumunta siya sa mas mababang mga kaharian. Iniisip ko kung ang lakas ng mga Supreme Powerhouse na katutubo ng Realms of Gods ay limitado sa mga mas mababang realm. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Alvin ang World Cleansing Divine Water sa kanyang Little World tungkol dito. Ipinaliwanag din niya na siya ay naglakbay pabalik mga 1,000 taon na ang nakalipas. Ang World Cleansing Divine Water ay may kamalayan na ngayon salamat sa banal na bukal. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang World Cleansing Divine Water nang marinig niya ito. Base sa kanyang nalalaman, kahit ang isang kataas-taasang makapangyarihang tao na bihasa sa batas ng panahon ay maaaring hindi makapagpadala ng 15 minuto pabalik sa nakaraan, lalo na ang 1,000 taon, sa pinakamahinang rudimentaryong kataas-taasang Diyos. Kahit pa kaya niya ang ganoong gawa, magkakaroon pa rin ng mga kahihinatnan.
Matapos huminahon ang world-cleansing divine water, sinabi niya, ang mga katutubo ng realms of gods na naging supreme powerhouses ay mapipilitin pa rin kapag pumunta sila sa mas mababang realms. Gayunpaman, ang paghihigpit na ito ay aalisin kapag sapat na ang kanilang lakas pang bumuo ng isang supreme powerhouse divinity. Bago pa sila makabuo ng supreme powerhouse divinities, ang kanilang mga kapangyarihan ay pipigilan din sa outer boundary. Kung ang kanilang lakas ay mapipilitin, magiging kasing lakas lamang sila ng isang top advanced supreme god. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming supreme powerhouses ang hindi pumupunta sa outer boundary ng walang dahilan. Tutal, nag-aalala sila na mamamatay doon. Biglang. Hindi. Little Alvin, bilasan mo at selyuhan mo ang iyong munting mundo. Ramdam ko ang puwersang nagtataboy mula sa aking sarili mula sa oras na ito. Sigaw ng world-cleansing divine water sa takot. Kasabay nito, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Nararamdaman niya na ang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo, na puno ng sigla, ay unti-unting nalalanta. Dali-dali niyang tinatakan ang kanyang maliit na mundo bago tuluyang bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. 4,342. Kaya lumalabas na ang pagtutol ay nangyayari kapag ang dalawang magkaparehong nilalang ay umiiral ng sabay. Hindi nakaranas ng anumang pagtutol si Alvin dahil hindi pa siya ipinapanganak sa panahong ito. Ibig bang sabihin nito na ang mga tao ay maaari lamang maglakbay pabalik sa panahon bago sila ipinanganak? Nangangahulugan ito na mas mahirap para sa iba na maglakbay pabalik sa panahon. Kung tutuusin, sa palagay ko ay walang anumang mga simpleng kataas-taasang Diyos na mas bata sa 1,000 taong gulang sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, lalo na ang isang intermediate na kataas-taasang Diyos na nagpatatag ng kanyang cultivation base. Napagpasyahan ito ni Alvin matapos niyang makilala si Ning Yizuan, ang dating pinakamalakas na batang prodigy sa God-defying world mula sa Ningclan ng Divine Offering Land, na isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Sa katunayan, ang isang maunlad na Panginoon ng mga Diyos na wala pang 1,000 taong gulang ay itinuturing na isang napakalaking kababalaghan sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Kahit na ganoon, ang isang taong may ganitong talento ay hindi makakapagpabago ng takbo ng kasaysayan kung sila ay ibabalik sa nakaraan. Naliwanagan si Alvin matapos pag-isipan ang mga bagay na ito. Sa oras na ito, halos lubos siyang natitiyak na ang kataas-taasang makapangyarihang nagbigay sa kanya ng kataas-taasang kapangyarihang dibinidad ay nagpadala sa kanya pabalik sa panahon bago pa siya ipinanganak. Malaki siguro ang binayaran niya para maibalik ako sa nakaraan ng 1,000 taon. Ano kaya ang dahilan niya? Plano ba niyang angkinin ang katawan ko pagkatapos kong lumakas sa isang tiyak na antas? Nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang maisip niya ito. Hindi siya makapaniwala na ang Supreme Powerhouse ay walang anumang motibo. Bagamat hindi niya alam kung ang Supreme Powerhouse ay kailangang harapin ang heavenly tribulations at ipagsapalaran ang kamatayan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan. Bakit magbabayad ang kabilang partido ng ganito kalaking halaga para lang maibalik siya sa nakaraan? Hindi naman sa may mga partikular na misyon ang kabilang partido para sa kanya noon. Kalimutan mo na. Titingnan ko muna si Kelly. Hindi nagtagal ay dumating si Alvin malapit sa lupain ng angkan ng Reed sa lupain ng banal na alay. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na mainit siyang tatanggapin ng pinuno ng angkan ng Reeds. Gayunpaman, natatakot siyang maapektuhan ang nakaraan at hinaharap. Masisiyahan na lamang siya hanggat masulyapan niya si Kelly na si Natalie pa rin, ang pinakamatandang batang binibini ng angkan ng Reeds, ngayon. Gumugol si Alvin ng kalahating buwan sa labas ng lupain ng angkan ng Reeds bago niya nalaman na si Natalie Reeds ay nasa isang saradong cultivation at hindi pa nagpapakita sa publiko ng kahit 1 dekada na. Bagamat nadismaya siya, hindi niya hinayaan na maapektuhan siya nito. Dahil sa natuklasang ito, nilisan niya ang lupain ng banal na alay at bumalik sa lupain ng malalim na enerhiya. Hindi makatotohanan para sa kanya na patuloy na maghintay sa paglitaw ni Natalie. Bukod dito, interesado siyang malaman kung paano niya nakilala si Chloe. Pagkatapos bumalik sa Profound Energy Land, nanatiling malayo si Alvin sa Myriad Laws Academy, sa takot na maapektuhan ang hinaharap. 2 taon ang lumipas bago niya sa wakas nakilala si Chloe. Tama si Master. Nakilala ko talaga siya pagkatapos kong maglakbay pabalik sa nakaraan. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng tuwa kahit na inaasahan na niya ito.
Bago niya nakilala si Alvin, ang pangalan ni Chloe ay Chloe lamang. Ginamit niya ang apelyido ng kanyang ina, ang Kiao. Matapos iligtas ni Alvin ang kanyang buhay, ito ang naging pangalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay kaya ginamit din niya ang apelyido nito. Hindi siya pinigilan ni Alvin na gawin iyon dahil alam niya kung gaano siya kamatigas batay sa kanilang mga pagkikita sa hinaharap. Kapatid, gusto kong ipaghiganti ang nanay ko gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng pagkabalisa nang makita kung gaano determinado si Chloe na maghiganti noong bata pa ito. Dahil sa determinasyon nito, hindi niya ipaghiganti ang ina nito. Si Chloe ay anak sa labas ng isang batang Panginoon mula sa isang matibay na puwersang may pinakamataas na ranggo. Nakatakda na siyang makipagtalik sa ina ni Chloe. Pagkatapos ipanganak si Chloe, pinangunahan niya ang isang grupo ng mga lalaki upang tugisin ang mag-ina upang maiwasang malaman ng kanyang kasintahan ang kanilang pag-iral. Sa huli, upang protektahan si Chloe, pinatay ang ina nito ng kanyang kanang kamay. Sa oras ding iyon agad na lumitaw si Alvin at iniligtas si Chloe bago pinatay ang mga tauhan ng kanyang ama. Nang malaman ni Alvin na ang salarin ay ang tunay na ama ni Chloe, nagalit siya. Nang makita kung gaano katatag ang kanyang loob, hindi na rin siya nag-alok na ipaghiganti ang kanyang ina. Inalagaan niya ito pagkatapos iligtas. Pagkalipas ng ilang panahon, natuklasan ni Alvin na tila napigilan ang banal na enerhiya ni Chloe. Kahit gaano pa siya mag-cultivate, hindi pa rin siya umunlad. Kalaunan, napagtanto niya na ito ay dahil sa presensya nito. Dahil dito, ipinagkatiwala niya ito sa ibang tao. Nang malaman ni Chloe, na mga 7 o 8 taong gulang pa lamang noon, ang desisyon ni Alvin, nagtanong siya, "Kapatid, iniiwan mo na ba ako?" Nakaramdam ng pagkabalisa si Alvin nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito. Hinaplos niya ang ulo nito at umiling, "Little Chloe, hindi kita pababayaan. Gayunpaman, kung mananatili ka sa akin, hindi ka lalakas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto." Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Alvin na siya ay mula sa hinaharap para hindi siya masyadong mag-isip. Kahit na parang katawa-tawa, hindi man lang nagduda si Chloe kay Alvin. "Gayunpaman, kapatid, ayokong mahiwalay sa iyo. Little Chloe, ayaw mo bang ipaghiganti ang nanay mo? Hindi mo magagawa yan kung hindi ka lalakas. Kapatid, magkikita pa ba tayo sa hinaharap?" "Siyempre, magkikita tayo sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan mong mangako sa akin na hindi mo kailanman ibubunyag ang iyong pagkakakilanlan hanggat hindi kita nakikilala." Pagkatapos noon, sinabi niya kay Chloe kung saan at kailan sila magkikita sa hinaharap. "Sige, maghanap tayo ng mag-aalaga sa'yo bago tayo maghiwalay." Noong una, gusto ni Alvin na makahanap ng pamilyang mag-aalaga kay Chloe, ngunit tinanggihan niya ito. Iginiit niya na isa lang ang kailangan niya para mag-alaga sa kanya. Tutal, mag-isa lang siyang pinalaki ng kanyang ina. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng perpektong kandidato. Iniligtas niya ang ilang kataas-taasang Diyos, kabilang ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Lahat sila ay lubos na nagpapasalamat at handang maglingkod kay Alvin. Kasunod nito, bago ipinagkatiwala sa kanila si Chloe, nagpasya si Alvin na subukan sila. Nagkunwari siyang iniwan siya sa kanila at umalis. Noong una, naging mabuti sila sa kanya. Gayunpaman, nang maharap sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, hindi sila nag-atubiling iwanan siya. Dahil dito, pinatay silang lahat ni Alvin nang walang pagpipigil. Tutal, binawi nila ang kanilang mga salita at sinira ang kanilang pangako sa kanya. Matapos subukan ng mahigit 12 kandidato, sa wakas ay nakahanap si Alvin ng isang taong maaasahan. Ito ay isang matandang babae. Siya ay isang advanced na kataas-taasang Diyos na kakapagpatatag lang ng kanyang cultivation base. Nahaharap sa sitwasyon ng buhay o kamatayan, hindi siya natinag habang nanindigan at sinubukan ang kanyang makakaya upang maipadala si Chloe sa ligtas na lugar. 4,343. Ang matandang babae ay ang revered elder ng isang sekta na may pinakamataas na ranggo sa Profound Energy Land. Mayroon din siyang mga tagasunod, at isa sa kanila ang nagpamangha kay Alvin. Nakilala na ni Alvin ang taong iyon dati. Siya ang magandang babae katabi ni Chloe, isang simpleng emperador ng mga Diyos. Nakilala niya ito kasama si Chloe makalipas ang 1,000 taon.
Hindi mapigil ang mapangiti ni Alvin nang maalala niya kung paano inakala ng lahat na siya ang Panginoon ng mga Diyos noong gumawa siya ng hakbang noong una nilang pagkikita. Ang babae ay si Julie. Nakilala niya ito sa subasta sa Profound Energy Land bago pa man siya sumali sa Hidden Fog Sect. Noong panahong iyon, natagpuan niya itong misteryoso at makapangyarihan. Tutal, kaya naman niya itong durugan hanggang mamatay gamit lamang ang isang daliri noong panahong iyon. Gayunpaman, iba na ang mga bagay-bagay ngayon. Batahang Panginoon Darfield. Matapos malaman ni Julie na si Alvin ay mas makapangyarihan kaysa sa matandang babaeng sinusundan niya kahit na isa lamang siyang tagapamagitan na kataas-taasang Diyos, naging lubos siyang magalang. Hindi man lang siya nang ahas na tingnan si Alvin sa mga mata. Hindi nakakapagtaka. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung bakit magalang siyang tinawag ni Julie bilang Young Master Darfield sa subastang iyon makalipas ang 1,000 taon. Lumabas na nakilala niya ito 1,000 taon na ang nakalilipas noong ito ay isang Intermediate Supreme God. Hindi na kailangang sabihin, sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Julie na makikilala niya ito pagkatapos ng 1,000 taon kung kailan hindi pa ito gaanong malakas. Matapos manatili kasama si Chloe ng ilang araw pa, handa na si Alvin na umalis. "Kapatid, babalik ka ba?" tanong ni Chloe, puno ng pag-aatubili. Basang-basa na ng luha ang kanyang mga pisngi, kaya mas lalo siyang nagmukhang kaawa-awa. "Ulol na babae," sabi ni Alvin habang nakangiti ng mainit at tinapik ang ulo nito, "hindi ba't sinabi ko na noon? Hindi magtatagal at magkikita tayong muli. Hindi na ako makakabalik. Sa hinaharap, kapag lumaki ka na, makikilala mo ako. Sinabi ko na nga sa iyo ang lokasyon. Nakalimutan mo ba?" "Hindi," sabi ni Chloe. Nag-aalangan pa rin, sa tingin ko lang ay masyadong mahaba ang 1,000 taon. Hindi magtatagal, ngumiti si Alvin at sinabing, "Maglinang ng mabuti. Umaasa ako na kapag nakita kitang muli, isa ka ng emperador ng mga Diyos o kahit isang kataas-taasang Diyos." Bagamat nag-aatubili ang batang si Chloe, alam ni Alvin na hindi na siya maaaring manatili sa tabi nito at negatibong makaapekto sa kanya. Dahil sa kanyang paggaling sa hinaharap, ang kanyang cultivation ay hindi tataas sa nakaraan. Hindi lang iyon, pati na rin ang cultivation ng mga taong nakapaligid sa kanya noon ay hindi rin uunlad. Isa siyang sakuna sa mga malalapit sa kanya noon dahil ang cultivation ay walang silbi sa kanyang paligid. "Hindi nga ako makapaglinang dito. Bakit pa ako pinabalik sa nakaraan? Para maunawaan ang batas ng panahon." Sa oras na ito, malabo ring napagtanto ni Alvin ang isang bagay. Bukod sa batas ng panahon, hindi niya kayang linangin at intindihin ang iba pang mga batas. Walang anumang paghihigpit sa batas ng panahon. Higit sa lahat, sa kalahati lamang ng pagsisikap, makakamit niya ang dobleng resulta. Ito ay medyo katulad noong naunawaan niya ang batas sa silid ng batas. Dahil dito, matapos mahiwalay kay Chloe at sa iba pa, nakahanap si Alvin ng lugar at nagsimulang maunawaan ang batas ng panahon. 2 beses lamang siyang lumabas, at sa parehong pagkakataon ay pumunta siya sa angkan ng Reed sa lupain ng banal na alay. Sa kasamaang palad, si Kelly, na ngayon ay si Natalie, ay nasa saradong cultivation pa rin. "Siguro, lalabas lang siya kapag malapit na akong ipanganak. Kalimutan mo na yon. Hindi ko na siya makikita. Paano kung makita ko siya? Hindi na siya si Kelly ngayon." Si Natalie, ang pinakamatandang binibini ng angkan ng Reeds, ay hindi pa Kelly. Wala pa siyang mga alaala o karanasan ni Kelly. Sa ngayon, wala siyang anumang kinalaman kay Alvin. Matapos magdesisyon, nag-focus si Alvin sa pag-unawa sa batas ng oras, at hindi na niya namamalayan ang oras. Sa prosesong ito, natuklasan niya na ang bilis ng kanyang pag-unawa sa batas ng oras ay napakabilis. Mas mabilis ito kaysa noong ginamit niya ang Supreme Powerhouse Divinity upang maunawaan ang batas ng kalawakan. Paano nagawa iyon ng kataas-taasang Diyos? Paano niya ako ipinadala, isang intermediate na kataas-taasang Diyos, ng ganito kalayo sa panahon? Talagang hindi ka panipaniwala. Ang bilis ko sa pag-unawa sa batas ng oras dito ay hindi ka panipaniwalang bilis. Maraming bagay na naranasan si Alvin sa kanyang buhay, ngunit gulat pa rin siya sa bilis ng kanyang pag-unawa sa batas ng oras. Marami siyang natutunan mula sa kanyang pananatili rito. Dapat ay kayang ipakita ng batas ko ng oras ang kababalaghang nagniningning sa loob ng 100,000 milya ngayon, tama ba?
Hindi nagtagal pagkatapos. Ang batas ko ng oras ay kayang ipahayag ang kababalaghang nagniningning ng milyon-milyong milya ngayon. Pagkatapos ng ilang oras na lumipas. Sa kasalukuyan, pakiramdam ko ay kapantay ng batas ko ng oras ang batas ko ng kalawakan. Kung patuloy ko itong mauunawaan dito, malalampasan ba nito ang batas ko ng kalawakan? Natural na natuwa si Alvin nang maisip niya ito. Sayang, hindi nagtagal at tinamaan siya ng realidad. Hindi nagtagal matapos niyang ipagpatuloy ang paglilinang, nakaramdam siya ng isang hindi mapigil ang puwersang bumabalot sa kanya. Sa sumunod na sandali, nawalan siya ng malay. Bago pa man siya mawalan ng malay, may biglang pumasok na ideya sa isip niya. Babalik na ba ako? Natural lang, ang ibig niyang sabihin ay ang bumalik sa hinaharap. Matagal nang iniisip ni Alvin na ang bawat minutong ginugugol niya noon ay makakaapekto sa pinakamataas na makapangyarihang nagpadala sa kanya rito. Magiging kakaiba kung walang kapalit ang pagpapadala ng isang tao pabalik sa nakaraan. Habang ibinabalik si Alvin sa hinaharap, hindi niya alam na ang kanyang ama ay ipinanganak kamakailan lamang sa Saint Province Realm, isang makamundong kaharian. Ang kanyang ama, si Raymond, ay 3 taong gulang lamang. Isa lamang siyang malikot na batang lalaki na tumatakbo ng hubad at may sipon sa kanyang ilong sa oras na ito. Paano niya nalaman magkakaroon siya ng isang napakahusay na anak na lalaki sa hinaharap? Nang magkamalay si Alvin, natuklasan niyang nakabalik na siya sa kinaroroonan niya malapit sa banal na bukal. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakakita siya ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang na lumulutang sa hangin. Nasa kawalan ng ulirat si Alvin sa sandaling ito. Parang isang sandali lang ang lumipas kahit na matagal na siyang nasa nakaraan. Para mapatunayan na hindi niya kathang-isip lamang ang kanyang naranasan, mabilis niyang sinuri ang kanyang batas ng oras. Ang aking batas ng oras. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Alvin na ang kanyang antas ng pag-unawa sa batas ng oras ay talagang kapantay ng kanyang batas ng oras. Tunay nga siyang bumalik sa nakaraan at doon naunawaan ang kanyang batas ng oras. Sayang naman. Kung mas marami lang sana akong oras noon, malamang nalampasan pa sana ng batas ko ng oras ang batas ko ng kalawakan. Matapos bumantong hininga ng may panghihinayang sa kanyang puso, natauhan si Alvin at pinagalitan ang sarili dahil sa pagiging sakam. Kung tutuusin, ang pagkakataong ibinigay sa kanya ay isang bagay na pinapangarap lamang ng karamihan. Nanatili ako ng napakaraming taon noon, ngunit sandali pa lamang ang lumipas sa kasalukuyan. Inabot ni Alvin ang kataas-taasang kamahalan na naglalaman ng batas ng oras. Pakiramdam niya ay isang buhay ang lumipas, ngunit kasabay nito, parang isang sandali lamang ang lumipas. Matapos niyang itabi ang Supreme Powerhouse Divinity, humarap siya sa Supreme Powerhouse at yumoko. Salamat, Senior. Alam niya na malaking halaga ang binayaran ng kabilang pani para maibalik siya sa nakaraan. Manam, kapag nag-cultivate ka sa hinaharap, mas makabubuti kung sabay na uunlad ang iyong batas ng oras at batas ng kalawakan. Malaki ang maitutulong nito sa iyo upang maging isang supreme powerhouse. Umalangaw-ngaw sa buong espasyo ang boses ng pinakamakapangyarihang tao nang magsalita siya. Maya-maya, biglang nagsalita ang kataas-taasang makapangyarihang tao, may problema ang asawa mo sa angkan ng reed sa lupang handog ng banal na lupa. Kaya, ipapadala kita roon. Tuwang-tuwa si Alvin nang marinig niya na ang kanyang batas ng kalawakan at batas ng oras ay maaaring sabay na umunlad kahit na mangangailangan ito ng mas maraming oras at pagsisikap mula sa kanya. Bukod dito, taglay na niya ngayon ang mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos na naglalaman ng batas ng kalawakan at batas ng oras ayon sa pagkakabanggit. Ang kanyang bilis ng pag-unawa mula sa mga Diyos lamang ay higit na nakahihigit sa mga normal na tao. Gayunpaman, nang marinig ni Alvin ang mga huling salita ng kataas-taasang makapangyarihang tao, agad siyang natigilan. Kelly. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Kasunod nito, nakaramdam siya ng isang napakalaking puwersa na bumabalot sa kanya habang ang kawalan sa harap niya ay marahas na umikot, dahilan para maging malabo ang kanyang paningin. Nang bumalik ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang bagong-bagong gusali. Bagamat bago ito, agad niyang natanto na ito ay ari-arian ng angkan ng reeds. Kahalintulad ito nang nakita niya mula sa malayo noon. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at tinawid ang harang ng lupain ng angkan ng reeds.
Samantala, ang mga miyembro ng angkan ng Reeds na nagpapatrolya sa lupain ay hindi natuklasan ang presensya ni Alvin hanggang ilang sandali matapos siyang lumitaw. Dati, hindi sana nangangahas si Alvin na pumasok sa angkan ng Reeds na madalos-dalos. Gayunpaman, ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang iligtas ang kanyang asawang si Kelly. Sa oras na ito, pinalibutan ng mga miyembro ng angkan ng Reeds si Alvin. Sino ka? Bakit ka pumasok ng walang pahintulot sa ari-arian ng aming angkan ng Reeds? 4,344. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, malamang na magpanik si Alvin kung siya ay itatapon sa labas ng ari-arian ng angkan ng Reeds ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao. Hindi rin siya pabaya na pumasok sa ari-arian ng angkan ng Reeds. Gayunpaman, sa oras na ito, dahil sa mga tanong mula sa mga nagpapatrulyang miyembro ng angkan ng Reeds, ang tanging inaalala niya ay si Kelly. Gusto lang malaman ni Alvin kung ano ang nangyari kay Kelly at kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng kataas-taasang makapangyarihang tao. Kaya naman, hindi niya pinansin ang mga nagpapatrulyang miyembro ng angkan ng Reeds at lumipad palayo. Kahit ang isang Supreme Powerhouse ay nagsabing may problema si Kelly. Nangangahulugan ito na si Kelly ay tiyak na may malubhang problema. Tutal, karamihan sa malalaking problema para sa mga cultivator ay maliliit na bagay lamang para sa mga Supreme Powerhouse. Halimbawa, ang pagpatay sa isang top advanced Supreme God ay maaaring isang halos imposibleng bagay para sa karamihan ng mga tao, ngunit napakadali nito para sa isang Supreme Powerhouse. Pigilan mo siya. Plano niyang pasukin ang lupain ng ating angkan. Hulihin ninyo siya. Atake. Mabilis na lumipad si Alvin patungo sa lupain ng angkan ng Reeds, ngunit di nagtagal, isang grupo ng mga elder at disipulo ang lumitaw sa harap niya. Kasabay nito, naabutan din siya ng mga naunang nagpapatrulyang miyembro mula sa likuran. Takbo! Sigaw ni Alvin. Nag-aalab siya sa pagkabalisa, at halos kinailangan niya ang lahat ng kanyang pagpipigil sa sarili upang hindi sila mapatay. Isang bagyo ang bumalot sa kanya, na naging dahilan upang umikot ang kawalan. Napilitang umatras agad ang mga miyembro ng angkan ng Reeds. Ang nakakatakot na batas ng kalawakan ni Alvin ay maaaring maramdaman sa nagngangalit na bagyo sa sandaling ito. Ang kanyang banal na enerhiya bilang isang intermediate Supreme God ay parang isang hindi mapigil ang puwersa para sa mga matatanda at disipulo ng angkan ng Reeds. Ang pinakamalakas sa grupong ito ng mga miyembro ng angkan ng Reeds ay 3 intermediate Supreme Gods. Gayunpaman, sa harap ni Alvin na maihahambing sa karamihan ng mga nangungunang advanced Supreme Gods, natural na wala silang laban sa kanya. Kahit na magsanib puwersa sila, ang kanilang pinagsamang lakas ay tila balewala kumpara sa kanya. Parang kung paanong ang mga bituin ay hindi kailanman kayang higaitan ang liwanag ng buwan. Sa loob lamang ng isang iglap, napigilan ni Alvin ang 3 panggit ng kataas-taasang Diyos at ang iba pa, na pinaghalong mga payak na kataas-taasang Diyos at ilang mga advanced na emperador ng mga Diyos. Hindi kasama ang 3 panggit ng kataas-taasang Diyos, kung ang iba ay hindi umatras sa oras, sila ay napatay sana sa isang atake lamang. Bomb! Nang hamupa na ang alikabok, si Alvin ay nakalutang sa kawalan. Ang mga miyembro ng angkan ng Reeds ay nakatayo sa malayo na may takot na ekspresyon sa kanilang maputlang mga mukha. Napakalakas. Isa lamang siyang intermediate Supreme God, hindi ba? Paano naging ganito kalakas ang isang intermediate Supreme God? Nakita ko na ang pinuno ng angkan na lumaban dati. Kung hindi niya gagamitin ang kanyang banal na sandata, ang kanyang lakas ay kapantay ng sa kanya. Ang isang intermediate Supreme God ay may lakas na kapantay ng ating pinuno ng angkan. Maraming tao ang nabigla at hindi makapaniwala. Ang ilan ay nakaramdam pa nga na parang nananaginip lang sila ng saglit. Paano naging posible para sa isang Diyos na nasa gitna at kataas-taasang kapangyarihan na maging ganito kalakas? Sa sandaling ito, isang pangungutya ang umalangaw-ngaw sa hangin bago lumitaw sa langit ang isang matipunong matandang lalaki kasama ang isang grupo ng mga matatanda at nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likuran niya. Ang kanilang mga ekspresyon ay isa sa matuwid na galit, galit na may isang taong nanakit sa mga miyembro ng angkan ng Reeds at sinusubukang pilitin siyang pumasok sa lupain ng angkan ng Reeds. Ang grupong ito ng mga bagong dating ay mga elder ng angkan ng Reeds, at ang matandang nangunguna ay ang pangalawang elder ng angkan ng Reeds.
Huminto ang pangalawang elder ng angkan ng Reed sa tapat ni Alvin. Tinitigan niya si Alvin ng may malungkot na ekspresyon at malamig na nagtanong, "Sino ka? Bakit mo pinasok ang ari-arian ng angkan ng Reeds namin?" "Ako si Alvin." Sa oras na ito, medyo kumalma na si Alvin matapos ilabas ang kanyang galit at pagkabalisa sa mga nagpapatrulyang miyembro ng angkan ng Reeds. Patuloy niyang sinabi, "Nandito ako dahil ang pinakamataas na makapangyarihang pinuno na nagbigay sa akin ng unang ranggo sa pangkalahatang ranggo ng Advanced Chaotic Region ay nagsabi sa akin na ang aking asawa, si Kelly, na siya ring panganay na batang binibining Natalie ng angkan ng Reeds, ay nakaranas ng problema. Wala akong masamang intensyon sa angkan ng Reeds. Nandito lang ako para makita ang aking asawa." Natahimik ang lahat nang marinig nila ang mga sinabi ni Alvin. Alvin. Medyo nag-alinlangan sila kanina, pero nang banggitin ni Alvin ang pangalan niya at na siya ang nangunguna sa pangkalahatang ranggo ng Advanced Chaotic Region, huminga sila ng malalim. Hindi sila pamilyar sa pangalan ni Alvin. Tutal, kamakailan lang, naging sikat siya sa Divine Offering Land at iba pang realms of gods. Natural lang na narinig nila na siya ay mula sa makamundong kaharian. Wala pa siyang 1,000 taong gulang nang siya ay maging isang panimulang kataas-taasang Diyos. Hindi lang iyon, nanguna pa siya sa panimulang ranggo ng kataas-taasang Diyos at sa pangkalahatang ranggo sa maunlad at magulong rehiyon. Bagamat isa lamang siyang panimulang kataas-taasang Diyos, maihahambing siya sa mga nangungunang intermediate na kataas-taasang Diyos. Siya si Alvin. Siya pala yon. Nabalitaan ko na ang asawa ng pinakamatandang binibini sa buhay na ito ay isang taong mula sa makamundong mundo. Gayunpaman, narinig ko na ang kanyang asawa ay napakahina. Paano siya naging ganito kalakas? Kaya may koneksyon si Alvin sa ating angkan ng Reeds. Ang mga disipulo ng angkan ng Reeds na natakot at nahihiya matapos supulan ni Alvin kanina ay bumalik sa kanilang katinoan. Hindi tulad ng dati, makikita ang masasayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kanina, nahihiya at galit sila dahil inakala nilang isa siyang tagalabas, ngunit nang malaman nila ang tungkol sa kanyang koneksyon sa angkan ng Reeds, lahat ng bakas ng kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso ay agad na naglaho. Bukod dito, bago pa man ma-accident si Kelly, si Adam, ang pinuno ng angkan ng Reeds, ay nagbilin sa kanila na huwag maging bastos kung sakaling dumating si Alvin at tretuhin siya na parang isang iginagalang na panauhin. Noong panahong iyon, karamihan sa kanila ay nag-akala na ang pagtrato ni Adam kay Alvin ay dahil sa napakalaking talento ni Alvin. Marami rin sa kanila ang hindi nag-isip na si Alvin ay pupunta sa kanilang angkan ng Reeds kahit na ang angkan ay isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Tutal, sa kasalukuyan, siya ang kinikilala bilang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa mundo ng pagsuway sa Diyos. Maraming pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ang nagbigay ng maraming bukas palad na alok para lamang i-recruit siya. Kaya naman, nang marinig nila ang utos ni Adam, naramdaman nilang masyadong nag-iisip si Adam. Bakit pupunta si Alvin sa angkan ng Reeds? Gayunpaman, matapos nilang malaman na si Alvin ay asawa ni Natalie, ang kanilang pinakamatandang batang binibini, sa wakas ay natanto nila ito. Hindi nakakapagtaka na nagbigay ng ganoong utos ang leader ng clan noong panahong iyon. Kakaiba ito para sa akin noon, pero ngayon ay may katuturan na. Tama iyan. Dahil si Alvin ay manugang ng aming nuno ng angkan, natural lamang na pumunta siya sa aming angkan ng Reeds. Tagumpay ang angkan ng Reeds. Isang henyo ang talagang dumating sa ating angkan. Ang grupo ng mga tao mula sa angkan ng Reeds ay lubos na nagulat. Samantala, bahagyang nalito si Alvin nang marinig niya na ang ama ni Kelly sa nakaraang buhay nito, si Adam, ay talagang nag-utos sa lahat na tretuhin siya na parang isang iginagalang na panauhin. Nahirapan siyang paniwalaan na ganoon kagalang ang pakikitungo sa kanya ni Adam. Sa paningin ni Alvin, si Adam, ang pinuno ng angkan ng Reeds, ay palaging isang kontrabida. Tutal, pinilit ni Adam si Kelly na pakasalan si Octavia sa kanyang nakaraang buhay. Bukod dito, tila si Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reeds, ay nagagalit din kay Adam. Kaya naman, mahirap para kay Alvin na paniwalaan na talagang tinanggap siya ni Adam. Dahil ba ito sa mga nagawa ko sa Realm Battlefield?
O dahil ba may nangyari kay Kelly? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya habang nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alvin. Ang pangalawang elder ng angkan ng Reeds at ang iba pang mga elder, na sa simula ay galit na galit, ay natigilan din. Hindi nila inaasahan na ang binata sa harap nila ay si Alvin. Pagkatapos ng revelasyon, tiningnan nila siya at napagtanto na ang binata sa harap nila ay talagang akma sa paglalarawan. Nakasuot siya ng lilang roba, at siya ay gwapo at may pambihirang tindig. Biglang nagbago ang ekspresyon ng isang elder nang bulalas niya, "Teka. Hindi ba't isa lamang simpleng kataas-taasang Diyos si Alvin?" Noong huling beses na nakita siya sa magulo at maunlad na rehiyon, isa pa rin siyang simpleng kataas-taasang Diyos na hindi pa napapanatili ang kanyang cultivation base. Ay ito, nakalusot siya sa kaharian ng isang intermediate na kataas-taasang Diyos at napatitag pa ang kanyang cultivation base. Bago pa man dumating ang mga matatanda, nakatanggap sila ng mensahe na isang napakalakas na intermediate supreme God ang pumipilit na pumasok sa lupain ng angkan ng Reeds. Pinaghihinalaan na ang kabilang panig ay hindi nakabababa sa isang mataas na antas ng Supreme God. Noong panahong iyon, hindi nila sineryoso ang mensahe. Malamang na ang isang intermediate Supreme God ay kapantay ng isang mataas na antas ng Supreme God. Kahit ang dalawang kilalang pinakamalakas na intermediate Supreme God ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang makapangyarihang mataas na antas ng Supreme God. Mayroon pa ring kaunting agwat sa pagitan ng lakas ng dalawa at ng isang mataas na antas ng Supreme God. Nayanig na naman sila sa revelasyon na ito. Alvin, ikaw ay naging isang intermediate Supreme God at pinatatag mo ang iyong cultivation base. Ilang taon pa lang ang nakalipas nang magsara ang Realm Battlefield, pero nakagawa na ba siya ng malaking tagumpay? Anong nangyayari? Ang bilis ng kanyang paglilinang ay kakaiba. Nabalitaan kong matagal siyang natigil sa kaharian ng isang simpleng kataas-taasang Diyos at hindi niya kayang patatagin ang kanyang cultivation base. Paano siya naging isang intermediate Supreme God ng ganoon kabilis? Habang ipinahayag ng ilang elder ang kanilang mga pagdududa, ang ilang miyembro naman ay bumalik sa kanilang katinoan at nagsalita. Siguro dahil nakasipsip siya ng maraming likido mula sa banal na bukal. Agad na sumang-ayon ang lahat sa mga salitang ito, at agad na napawi ang kanilang mga pagdududa. Alam nila na hindi lamang siya ginagantimpalaan ng napakaraming likido mula sa banal na bukal, kundi pinayagan din siyang maligo sa banal na bukal. Hindi maiwasan ng ilan sa kanila na mag-isip kung makakakuha ba ng likido ang angkan ng Reeds mula sa banal na bukal dahil manugang siya ni Adam. 4,345. Tunay na hindi inaasahan ni Alvin na makakatanggap siya ng ganito kasiglang pagtanggap sa unang pagbisita niya sa angkan ng Reeds. Matapos makinig sa mga usapan sa kanyang paligid, nalaman din niya na masigla ang pagtanggap sa kanya hindi lamang dahil sa utos ni Adam, kundi dahil din sa banal na bukal. Hindi ito nakakagulat dahil ang banal na bukal ay isang sukdulang kayamanan na hinahangad maging ng mga sukdulang may kapangyarihan, lalo na ng mga ordinaryong magsasaka. Napaka-materialistiko ng lahat kahit saan ako magpunta. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Sa oras na ito, matagal nang nawala ang galit na ekspresyon sa mukha ng pangalawang elder ng angkan ng Reeds. Ngumiti siya ng mainit at sinabing, dumating na pala ang batang Panginoon. Pagbati, batang Panginoon. Ako si Domang, at ako ang pangalawang elder ng angkan ng Reeds. Dati, hindi naniwala si Domang nang marinig niya na ang isang intermediate Supreme God ay nagtataglay ng lakas ng isang top advanced Supreme God. Gayunpaman, matapos malaman na ang kabilang partido ay si Alvin, wala na siyang anumang pagdududa. Tutal, noong si Alvin ay isa pa lamang rudimentary Supreme God na hindi pa napatatag ang kanyang cultivation base, kapantay na niya ang mga top intermediate Supreme God. Marahil, ang titulo ng pinakamalakas na intermediate Supreme God sa God-defying world ay muling magpapalitan ng kamay, naisip ni Domang sa sarili. Dati, sa maunlad at magulong rehiyon, isang supreme powerhouse ang nagpahayag na si Feng mula sa Myriad Laws Academy ang pinakamalakas na intermediate Supreme God sa God-defying world. Gayunpaman, nang lumabas ang mga resulta ng ranggo, isang hindi kilalang intermediate Supreme God ang nakakuha ng una at pangalawang pwesto para sa intermediate Supreme God ranking at sa pangkalahatang ranggo.
Dahil dito, maraming tao noong panahong iyon ang nakadama na ang hindi kilalang Intermediate Supreme God ang dapat na maging pinakamalakas na Intermediate Supreme God sa God-defying world. Gayunpaman, si Feng ay idineklara bilang pinakamalakas ng isang Supreme Powerhouse. Halos lahat ay nagtitiwala sa mga salita ng isang Supreme Powerhouse kaya karamihan sa mga tao ay naniniwala pa rin na si Feng ang pinakamalakas. May dalawang kampo. Ang isa ay sumusuporta kay Feng, at ang isa naman ay sumusuporta kay Yisan. Gayunpaman, kung malaman ng dalawang kampo na si Alvin ay naging isang Intermediate Supreme God at napatitag din ang kanyang cultivation base, pareho silang sasang-ayon na si Alvin ay mas malakas kaysa kina Feng at Yisan, naisip ni Domang sa sarili. Tiyak si Domang tungkol dito. Si Alvin ay napakapopular kung tutuusin. Bukod dito, dati, si Alvin ay kilala bilang ang pinakamalakas na panimulang kataas-taasang Diyos sa kasaysayan ng mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Hindi pa nagkaroon ng ganito kalakas na panimulang kataas-taasang Diyos. Ito ay pinatunayan din ng ilang kataas-taasang Diyos na nabuhay ng napakatagal na panahon. Bago pa man makapagsalita si Alvin, magalang na sinabi ni Domang, "Young Master, pumasok ka na po sa loob." Pagkatapos, dagdag niya, "Inutusan kami ni Third Master na ipaalam agad sa kanya kung pupunta ka. Darating si Third Master para salubungin ka pagkatapos nito." Sinundan ni Alvin si Domang papasok sa ari-arian ng angkan ng Reeds. Hindi siya nagulat nang makita niya kung gaano kalaki ang ari-arian, ngunit medyo naguluhan siya sa kung gaano kabago ang lahat. Ang angkan ng Reeds ay isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo at may mahabang kasaysayan. Kahit na maayos nilang napanatili ang ari-arian, imposibleng magmukha itong bago. Gayunpaman, hindi masyadong pinag-isipan ni Alvin ang bagay na ito nang matagal bago bumalik ang kanyang isipan kay Kelly. Nagtanong siya, pangalawang elder, "Kelly, may nangyari ba sa kanya?" Agad na tumigas ang matingkad ng ngiti sa mukha ni Domang nang marinig ang tanong ni Alvin. Masyado siyang na-distract kay Alvin kanina kaya tuluyan niyang nakalimutan ang sitwasyon ng pinakamatandang binibini. Napangiti ng mapait si Domang at sinabing, "Young Master, mahaba ang kwento. Kapag nakita mo na ang Third Master mamaya, pwede mo siyang tanungin tungkol dito." Napansin ni Domang na walang alam si Alvin tungkol sa sitwasyon ni Kelly, at wala siyang balak na paliwanagan si Alvin mismo. Paano kung magdesisyon si Alvin na patayin ang mensahero? Bagamat maliit ang posibilidad, naging maingat pa rin siya. Gumawa si Alvin ng isang tunog ng pagsang-ayon at tumango. Kasabay nito, inaabangan niya ang pagkikita ni Joshua, ang ikatlong master ng angkan ng Reeds. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaking nakilala niya noong unang panahon. Noong panahong iyon, ibinigay sa kanya ni Joshua ang 7 butas na mahusay na espada at isang piraso ng malalim na banal na metal. Doon din niya sinimulang kolektahin ang 5 banal na elemento, na gumanap ng malaking papel sa kanyang paglaki. Hindi nagtagal, nakita ni Alvin ang isang pamilyar na figure sa kalangitan sa unahan. Nang makita niya ang magulo na si Joshua, naramdaman niyang pareho pa rin si Joshua. Ang mga taon ay hindi nag-iwan ng anumang bakas kay Joshua. Nang makita ni Joshua si Alvin, sinabi niya, "Mabuting binata, nandito ka na sa wakas." Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng tuwa nang makita niya si Joshua. Matagal na rin siyang hindi nakaramdam ng ganito ka-emosyonal. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Ikatlong tiyo." Noon, sinabihan ni Joshua si Alvin na tawagin siyang ikatlong tiyo. Bagamat nasa sabik si Alvin na makita si Joshua, natural lang na hindi niya nakalimutan si Kelly. Kelly. Pagkabanggit ni Alvin sa pangalan ni Kelly, agad na nawala ang masayang ekspresyon sa mukha ni Joshua, napalitan ng malungkot na ekspresyon. Nang makita ito, nanlumo si Alvin. Walang duda na may nangyaring masama kay Kelly. Bagamat hindi niya pinagdudahan ang mga salita ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang, mas lalo pa siyang nag-alala matapos makita ang reaksyon ni Joshua. Ikatlong tiyo. Bago pa makapagtanong si Alvin, sinabi ni Joshua, "Ihahatid na kita sa kanya ngayon at sasabihin ko sa iyo ang lahat." Hindi nagatubili si Alvin at sinundan si Joshua na tumalikod na para umalis. Samantala, pinanood lamang ni Domang at ng iba pa ang pag-alis ng dalawa.
Pangalawang elder, mananatili ba ang Young Master sa angkan? Tanong ng isang elder. Mahirap sabihin, sabi ni Domang habang umiiling. Kasabay nito, ilang matatanda ng angkan ng Reds ang nagpadala ng mga mensahe sa lahat ng direksyon sa labas ng angkan ng Reds. Ang angkan ng Reds ay hindi mahigpit, at marami sa mga miyembro ay may koneksyon sa mga tao sa labas ng angkan. Nagkataon, isang mensahe ang ipinadala sa angkan ng yun, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng banal na alay. Para maging tumpak, ipinadala ito kay Trayvon, ang pinuno ng angkan ng yun. Dumating na si Alvin sa lupain ng angkan ng Reds. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Trayvon pagkatapos matanggap ang voice transmission. Bagamat inaasahan na niya ang araw na ito, hindi niya inaasahan na darating ito ng ganito kaga. Siya ay naging isang intermediate supreme god at pinatatag din ang kanyang cultivation base. Hindi lang iyon, pinaghihinalaan pa rin na kapantay siya ni Adam. Agad na lumitaw ang isang nag-aalalang ekspresyon sa ekspresyon ni Trayvon. Alam niyang hindi magiging madali ang pakikitungo kay Alvin ngayon maliban kung ang ninuno ng angkan ng yun ang personal na kikilos. Kung hindi, maaaring kailanganin niyang makipagtulungan sa ilang nangungunang advanced supreme gods upang harapin si Alvin. Kahit na makumbinsi niya ang ilang nangungunang advanced supreme gods na tulungan siya, kailangan pa rin niyang makahanap ng pagkakataon bago niya mapatay si Alvin. Ang ganitong pagkakataon ay talagang mahirap makuha. Kahit gaano pa ito kahirap, kailangan ko pa ring humanap ng paraan para harapin siya. Na-stabilize na niya ang kanyang cultivation base sa realm ng isang intermediate supreme god. Kapag naging advanced supreme god na siya, walang sino man sa Yon clan ang makakatapat niya maliban sa ninuno. Lalong nag-alab ang kaba ni Trayvon habang iniisip niya ang bagay na ito. Ang ari-arian ng angkan ng Reds. Si Alvin, na walang kaalam-alam sa iniisip ni Trayvon, ay sumunod kay Joshua papunta sa patio ni Kelly at nalaman ang nangyari kay Kelly. Nakoma si Kelly matapos pigilan ang kanyang kaluluwa ng isang miyembro ng Soul Imprisonment Clan. Sa hindi malamang paraan, si Octavius, ang Young Master ng Yun Clan, ay sumanib sa natitirang kaluluwa ng isang miyembro ng Soul Imprisonment Clan mula sa Blood Spectre World, isa sa Myriad Worlds. Higit sa lahat, ang miyembro ng Soul Imprisonment Clan ay isang napakalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ng pagsasama, lubhang nagbago si Octavius. Hindi na siya nahuhumaling sa pag-angkin kay Kelly. Gayunpaman, ngayon ay nahuhumaling na siya sa paghiwalay kina Kelly at Alvin. Octavius. Nagngingit-ngit si Alvin habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Hindi niya inaasahan na ang walang kwentang taong dati niyang kinamumuhian ay magdudulot ng ganito kalaking gulo. Bukod pa rito, nakahanap ng shortcut ang kabilang panig at naging isang makapangyarihang tao. Alam din ni Alvin na pagkatapos ng pagsasama, hindi na si Octavius ang dating Octavius. Maya-maya, nagtanong si Alvin, ikatlong tiyo, wala na ba talagang paraan para gisingin si Kelly? Paano kung humingi ako ng tulong sa isang makapangyarihang nilalang na tanggalin ang pagpipigil sa kanyang kaluluwa? Umiling si Joshua. Walang silbi. Dati, may dumating na isang supreme powerhouse. Humingi kami ng tulong ng panganay kong kapatid, pero sabi niya kahit ang mga supreme powerhouse ay hindi makakatulong dahil ang kabilang panig na naglagay ng restraint ay isang supreme powerhouse din. Nanlumo si Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Sa simula, inakala niyang makakahingi siya ng tulong sa isa sa dalawang supreme powerhouse na nakilala niya kanina. Maaari pa nga siyang humingi ng tulong sa ninuno ng angkan ng Reds. Hindi mahalaga kung may utang siyang pabor. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kahit ang mga supreme powerhouse ay hindi makakatulong kay Kelly. Patuloy na sinabi ni Joshua, sinabi ng supreme powerhouse na may dalawang paraan lamang para gisingin si Kelly. Ang una ay kung palalayain siya ng taong pumihil sa kanyang kaluluwa. Hindi na kailangang sabihin pa, imposible ito. Ang pangalawang paraan ay ang pagpatay sa taong pumihil sa kanyang kaluluwa. Kapag namatay na ito, natural na mawawala ang pagpipigil. Katulad ito ng enerhiya ng kaluluwa kapag ito ay itinurok sa soul pearls. Mawawala ito kapag namatay ang may-ari ng enerhiya, o unti-unti itong mawawala sa paglipas ng panahon.
Gayunpaman, hindi na tayo makapaghintay na mawala ang pagpipigil. Natatakot ako na hindi mabubuhay ng ganoon katagal si Natalie. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Sa sandaling ito, huminto sina Alvin at Joshua sa harap ng isang patio. Hindi nagtagal at nakita ni Alvin ang isang figure na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere sa itaas ng patio. Imposibleng sabihin kung ang kabilang panig ay naglilinang o nagpapahinga sa sandaling ito. 4,346. Guwapo ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Bagamat nakaupo lamang siya nang nakakross ang mga paa sa ere at nakapikit, ang kanyang maringal na aura ay hindi may kakaila at halata. Malinaw na siya ay isang taong nasa mataas na posisyon sa buong buhay niya. Nang pumasok sina Alvin at Joshua, iminulat ni Adam ang kanyang mga mata. Tumango muna siya kay Joshua bago lumingon kay Alvin, na nakatayo sa tabi ni Joshua na may komplikadong tingin. Mas maaga nang ibunyag ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan, ipinaalam sa kanya ng mga matatanda na dumating na ang kanyang manugang. Sa totoo lang, hindi siya nasiyahan sa kanyang manugang noong una. Pakiramdam niya ay umibig lamang ang kanyang anak na babae sa isang lalaki mula sa isang makamundong kaharian dahil nawalan ito ng alaala pagkatapos niya muling magkatawang tao. Kaya naman, nang ibalik siya ni Octavius, wala siyang sinabi tungkol sa paghihiwalay ni Octavius sa kanyang anak na babae at sa asawa nito mula sa makamundong kaharian. Talagang naramdaman niya na ang kanyang manugang ay hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Matapos makatanggap ng iba't ibang balita tungkol sa mga kilos ni Alvin sa magulong rehiyon at sa maunlad na magulong rehiyon, sa wakas ay sineryoso na ni Adam si Alvin. Tutal, si Alvin ay ipinanganak sa isang makamundong kaharian, ang pinakamababa sa mga mababang kaharian, ngunit nagawa niyang makamit ang mga ganitong gawa. Kahit na nagkaroon si Alvin ng iba't ibang hindi inaasahang engkwentro, ang kanyang paglalakbay dito ay maituturing na isang himala. Sa katunayan, maraming mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa mga makamundong kaharian, at ang kanilang mga paglalakbay ay mahimalang din. Gayunpaman, kumpara kay Alvin, hindi sila gaanong nakakagulat. Tutal, wala pang sino man ang nakapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos bago umabot sa 1,000 taong gulang. Tulad ng inaasahan, isa na siyang intermediate supreme god, mabilis na kinumpirma ni Adam na ang kanyang manugang, na una niyang nakilala, ay naging isang intermediate supreme god. Hindi lang iyon, kundi napatitag din ng kanyang manugang ang kanyang cultivation base. Pareho siyang nagulat at hindi nagulat ng sabay. Nagulat siya na si Alvin ay nagbago mula sa isang simpleng kataas-taasang Diyos na hindi pa napapanatili ang kanyang cultivation base patungo sa isang intermediate na kataas-taasang Diyos na nagpatatag sa kanyang cultivation base. Gayunpaman, hindi naman ito lubos na hindi inaasahan dahil pinayagan si Alvin na maligo sa banal na bukal. Tunay na hindi inaasahan at nakakagulat kung si Alvin ay magiging isang advanced na kataas-taasang Diyos. Sa sandaling ito, si Joshua, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay nagsimulang magpakilala. Alvin, ito ang panganay kong kapatid, si Adam. Siya ang pinuno ng angka ng Reeds. Kahit walang pagpapakilala, nahulaan na ni Alvin ang pagkakakilanlan ni Adam. Naging komplikado rin ang kanyang tingin nang tumingin siya kay Adam. Gayunpaman, tumango pa rin siya at sinabing, leader ng Reeds clan. Sa katunayan, bilang asawa ni Kelly, mas angkop sana para kay Alvin na tawagin si Adam bilang ama, sa halip na leader ng angkan na si Reeds. Gayunpaman, hindi niya talaga kayang tawagin si Adam bilang ama. Tutal, si Adam ay kasabwat sa pagkulong sa kanyang pamilya at mga kaibigan noon. Sinuportahan din niya ang kasal ni Kelly kay Octavius. Lalo na ang ama, hindi man lang magawang tawagin ni Alvin si Adam bilang Tio Reeds. Ang pagtawag kay Adam bilang leader ng Reeds clan, ang paraan niya para ilayo si Adam. Natigilan din si Adam sa paraan ng pagsasalita ni Alvin. Tutal, ang kabilang panig ay ang kanyang manugang. Paano siya tatawagan ng kanyang manugang ng ganoon? Samantala, nakita ni Joshua ang gulat na ekspresyon ni Adam at hindi niya napigil ang mapangiti nang may pangungutya sa kanyang kapatid. Dati,
Minamaliit at minamaliit ng kanyang panganay na kapatid si Alvin na naging dahilan upang makagawa siya ng sunod-sunod na maling desisyon. Kung hindi, maaaring hindi ganito ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Sa kasalukuyan, mahihirapan si Alvin na baguhin ang paraan ng pagtawag maliban kung may sasabihin ang kanyang pamangkin tungkol dito. Nang bumalik sa kanyang katinoan si Adam, nakita niya ang mapang uyam ng ngiti sa mukha ni Joshua at agad niyang nahulaan ang iniisip ni Joshua. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Bumantong hininga lamang siya at ngumiti ng mapang uyam bago sinabing, "Pumasok ka." Nasa loob siya. Huwag kang maging padalos-dalos at suriin ang kanyang kaluluwa gamit ang iyong enerhiya ng kaluluwa. Kung talagang gusto mo, siguraduhin hindi ka lalapit sa kanyang kaluluwa. Kung hindi, makikita ng pagpipigil ang iyong enerhiya bilang isang banta at agad na sisirain ang kanyang kaluluwa. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Adam habang nagsasalita siya. "Salamat, leader ng Reed's clan," tango ni Alvin bago pumasok sa bahay. Sinamahan ni Joshua si Alvin hanggang sa marating nila ang isang pinto ng isang silid. Pagkatapos, sinabi niya, "Nasa silid na ito si Natalie. Pumasok ka. Daan-daang taon mo na siyang hindi nakikita kaya tingnan mong mabuti." Bumantong hininga si Joshua pagkatapos niyang magsalita. Huminga ng malalim si Alvin bago niya binuksan ang pinto at pumasok sa silid. Natigilan siya pagpasok niya. Ang silid ay kahawig ng silid nila ni Kelly sa makamundong mundo. Pareho ang posisyon ng cabinet, mesa, upuan, at kama. Isang painting ang nakasabit sa dingding sa tabi ng cabinet. Ito ay isang painting ng isang lalaki, isang babae, at isang batang babae. Bagamat hindi gaanong maganda ang painting, agad na alam ni Alvin na ang painting ay siya, si Kelly, at si Vilma noong bata pa ito. Hindi pa nakikita ni Kelly si Vilma bilang isang nasa hustong gulang kahit na si Vilma ay kanyang tunay na anak. Nanginig ang puso ni Alvin nang lumitaw ang ideyang ito sa kanyang isipan. Kung ikukumpara sa kanyang asawa, mas kapos-palad si Alvin. Sa bagay, nakita niya ang kanyang anak na babae na lumaki mula sa isang maliit na batang babae patungo sa isang magandang babae. Sa sandaling ito, umapaw ang luha sa mga mata ni Alvin habang ang kanyang puso ay nag-aalab sa emosyon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang mga luha na bumagsak sa kanyang mukha. Mabilis niyang pinawi ang kanyang mga luha at huminga ng malalim bago niya inipon ang kanyang lakas ng loob na tingnan ang magandang figure na nakahiga sa kama. Mga 900 taon na ang lumipas, ngunit ang kanyang asawa ay hindi pa rin nagbabago. Gayunpaman, alam niya na tiyak na marami na itong pinagdaanan at pinagdaanan sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang asawa ay nasa larangan ng digmaan sa realm sa loob ng daan-daang taon. Bilang isang taong nakapunta na rin sa larangan ng digmaan sa realm, naiisip niya kung ilang beses na itong muntik ng mapatay. Lumapit si Alvin sa kama at tiningnan ang kanyang asawa bago ito yumoko. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang asawa habang bumubulong, "Kelly, nandito ako. Nagdusa ka sa mga nakalipas na taon. Huwag kang mag-alala, tiyak na gigisingan kita. Sa oras na iyon, ibabalik kita upang makita ang ating anak na babae. Balang araw, magkakasama tayong muli at mamumuhay ng maligaya." Mahina ang boses ni Alvin, ngunit puno ito ng determinasyon. Sa kasamaang palad, sa kabila ng madamdaming mga salita ni Alvin, nanatiling hindi gumagalaw ang babae sa kama. Dahil sa pagpipigil sa kanyang kaluluwa, wala siyang maramdaman na kahit ano sa labas ng mundo. Paano niya naririnig ang mga salita nito? Hindi niya man lang marinig ang pagpapadala ng boses sa sandaling ito. Nanatiling nakayuko si Alvin sa tabi ng kama habang ikinukwento ang kanyang karanasan pagkatapos nilang maghiwalay. Nang sa wakas ay natapos na siyang magsalita, pakiramdam niya ay sinasaksak ang kanyang puso ng 10 milyong espada nang makita niya itong nakahiga ng walang galaw at walang ekspresyon. "Titigil na ako rito," malumanay na sabi ni Alvin, "hindi ko alam kung narinig mo ako, pero sasabihin ko ulit sa iyo ang lahat kapag nagising ka na. Kahit ilang beses mo pa itong gustong marinig, sasabihin ko sa iyo. Dapat kitang ilabas ngayon at hayaan si Vilma na alagaan ka. Gayunpaman, marami akong kaaway ngayon.
Hindi ko na alam kung ilang tao ang tumatama sa akin ngayon. Ayokong manakit sa iyo kaya kailangan mong manatili muna sa angkan ng Reed sa ngayon. Ibabalik kita para makita si Vilma pagkatapos kong makahanap ng paraan para gisingin ka. Ngayon ang araw na pinakamadalas magsalita si Alvin sa buhay niya. Kadalasan, hindi siya masyadong nagsasalita sa harap ng iba. Isa siyang introvert, kung tutuusin. Gayunpaman, sa harap ng kanyang asawa na hindi niya nakita sa loob ng halos 900 taon, hindi niya mapigilan ang kanyang mga salita. Hindi namamalayan, kalahating araw at isang gabi na pala ang lumipas. Nang sa wakas ay lumabas si Alvin papunta sa patio, si Joshua, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere na parang si Adam, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nakangiting tanong niya, sa wakas ay nakalabas ka na ba? Sa kasalukuyan, ang binata na labis na mahina noon ay nagtataglay ng lakas na posibleng higit pa sa kanya. Ikinalungkot niya kung paano nalampasan ng nakababatang henerasyon ang mas nakatatanda, ngunit kasabay nito, tunay siyang natutuwa na ang kanyang pamangkin ay nakatagpo ng isang napakahusay na asawa. Nagmulat din ng mga mata si Adam sa oras na ito. Nanatiling komplikado ang kanyang tingin nang tumingin siya kay Alvin. Nakilala niya si Alvin sa unang pagkakataon kahapon at ngayon ang pangalawang beses niyang pagkikita ni Alvin. Ikatlong tiyo. Nang marinig ni Adam si Alvin na tinatawag si Joshua bilang ikatlong tiyo, alam ni Adam na sadyang tina-target siya ni Alvin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang leader ng Reed's clan. Gayunpaman, alam din niyang karapat-dapat siya sa pagkahiwalay na ito. Kung tutuusin, hindi may kakaila na ayaw niya kay Alvin noon at tina-target si Alvin kahit na ginawa niya ito para protektahan ang kinabukasan ng angkan ng Reeds at ang kaligtasan ng ninuno ng angkan ng Reeds. Inalo niya ang sarili sa loob-loob, sinasabi sa sarili na ang saloobin ng kanyang manugang ay mauunawaan kung isasaalang-alang ang lahat ng kanyang nagawa. Tinanong ni Joshua si Alvin, ano ang susunod mong plano? Nagningning ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Nagtanong siya, ikatlong tiyo, ano sa palagay mo? Tinitigan ni Joshua si Alvin at nagtanong, hinihingi mo ba ang payo ko? Tumanggaw si Alvin. Malinaw sa kanya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Direktang ipinadala siya ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa angkan ng Reeds. Walang duda na naipalaganap na ng mga miyembro ng angkan ng Reeds ang balita tungkol sa kanyang pagdating. Maraming tagalabas ang siguradong nakakaalam na siya ay kabilang na ngayon sa angkan ng Reeds. Bagamat isang araw at isang gabi na siyang nandito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nag-aabang sa kanya sa labas? Tutal, kasalukuyan siyang may hawak na malaking halaga ng likido mula sa banal na bukal. Bagamat isa na siyang intermediate supreme god ngayon, ang banal na bukal ay isang bagay na kahit ang mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay magsasakripisyo para rito. Tutal, ang kayamanan ng isang tao ay maaaring magdulot ng sarili niyang kapahamakan dahil sa kasakiman ng iba. 4,347. Alam ni Alvin sa kanyang puso na kahit na ang dalawang makapangyarihang nilalang na nakilala niya ay medyo kalmado, hindi sigurado kung paprotektahan nila siya kahit na pinahahalagahan nila ang mga talento. Natural lamang na hindi niya isusugal ang kanyang kaligtasan at buhay sa posibilidad na ito. Bagamat sa wakas ay muling nagkita si Alvin at ang kanyang asawang si Kelly, siya ay nasa koma. Hindi niya alam na pumunta pala ito para bisitahin siya, at hindi niya ito marinig. Sa kabila ng muling pagkikita, wala siyang naramdamang kahit anong kagalakan. Ang pasanin na kanina ay tila bumalik. Ang Outer Boundary, ang Blood Spectre World, ang Soul Imprisonment Clan, at si Octavius. Ang pinakagustong gawin ni Alvin ngayon ay hanapin ang taong mula sa Soul Imprisonment Clan ng Blood Spectre World na sinalihan ni Octavius. Hindi na siya makapaghintay na patayin ang kabilang panig para magising ang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi ito makatotohanan. Hindi niya alam kung paano aalis sa God-defying world ngayon at hindi rin niya alam kung saan matatagpuan ang Blood Spectre World. Bukod doon, wala siyang laban sa taong sinalihan ni Octavius. Ang kabilang panig ay isang napakalakas na kapangyarihan, kung tutuusin. Alam ni Alvin na ang susunod niyang gagawin ay ang umalis sa mundo ng mga Diyos na sumusuway at galugarin ang Outer Boundary tulad ng kanyang panganay na nakatatandang ate na hindi pa niya nakikilala.
Sa pamamagitan nito, mas lalo pa siyang uunlad. Dati, narinig ni Alvin mula kay Billy, ang master ng Academy ng Myriad Laws Academy, na lahat ng mga advanced supreme gods sa God-defying world ay itatalaga sa mga lugar sa outer boundary sa loob ng isang takdang panahon. Sa outer boundary, ang God-defying world ay isa lamang sa maraming myriad worlds. Bukod dito, ito ay isang second-tier world lamang at hindi kabilang sa pinakamalakas na world sa myriad worlds. Gayunpaman, gusto pa ring makinig ni Alvin sa payo ni Joshua. Nag-isip sandali si Joshua bago mahinahong sinabi, nasa mahirap na sitwasyon ka ngayon. Bago ito, walang nakakaalam kung nasaan ka. Sa pinakamarami, ang mga taong iyon ay pupunta sa Profound Energy Land at mag-aabang sa iyo malapit sa Myriad Laws Academy. Gayunpaman, malamang na kumalat na ang balita tungkol sa pagiging miyembro mo ng angkan ng Rids. Malamang na may mga taong nag-aabang na sa labas ng angkan, umaasang papatayin ka kapag umalis ka. Tutal, hinahangad ng lahat ang banal na bukal na hawak mo. Pamantong hininga si Joshua habang patuloy na sinasabi, bagamat walang silbi ang banal na bukal sa mga Supreme Powerhouse, kapaki-pakinabang ito sa lahat ng nasa ilalim ng kaharian ng isang Supreme Powerhouse. Maraming Supreme Gods ang nahaharap sa banta ng kani-kanilang heavenly tribulation, na maaaring malubhang makapinsala o makapatay sa kanila. Para mabuhay, gagawin nila ang lahat para lumakas at labanan ang kanilang heavenly tribulation. Desperado ang mga taong ito. Sa kanilang paningin, mamamatay sila kung hindi nila makukuha ang banal na bukal na hawak mo. Ang pagsusuri ni Joshua ay isang tumpak na paglalarawan sa sitwasyon ni Alvin. Alam na ito ni Alvin kaya tumanggo siya bilang pagsang-ayon at hinintay ang susunod na sasabihin ni Joshua. Alam niyang susunod na ang payo. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Joshua sa pagsasalita, wala ka ng ibang pagpipilian ngayon. Maaaring ligtas ka kung mananatili ka rito o sa Myriad Laws Academy, ngunit hindi ka maaaring manatili magpakailanman. Dahil dito, iisa lang ang pagpipilian mo at iyon ay ang umalis sa God-defying world at pumunta sa teritoryo ng God-defying world sa outer boundary kung saan walang nakakakilala sa iyo. Kahit na kumalat ang balita tungkol sa iyo, hindi ka agad matatarget sa outer boundary. Lahat ng uri ng makapangyarihang tao mula sa myriad worlds ay nagtitipon sa outer boundary. Ang God-defying world ay isa lamang sa kanila. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang God-defying world ay isa sa mas malakas na mundo, at kalaunan, ang mga mula sa ibang mundo ay makakarinig tungkol sa halimaw na prodigy na kinikilala ng God-defying world. Kapag nalaman nilang mayroon kang maraming likido mula sa banal na bukal, tiyak na matutokso sila at tatargetin ka rin. Gayunpaman, mas matagal bago kumalat ang balita doon. Bukod dito, karamihan sa mga tao ay hindi basta-basta ikakalat ang balita kaya mas kaunti ang magiging kakompetensya. Gusto naman ng lahat na maging sila rin ang may gusto nito. Ang mungkahi ni Joshua ay katulad ng ideya ni Alvin, at nalaman din niya ang tungkol sa lawak ng outer boundary sa pamamagitan ng mga salita ni Joshua. Ang outer boundary, kung saan nagtitipon ang mga pinakamakapangyarihang tao mula sa myriad worlds, ang pinakaangkop na lugar para kay Alvin ngayon. Imposible para sa kanya na makahanap ng ligtas na lugar sa kahit anong realm of God sa God-defying world. Marahil, magiging ligtas si Alvin kung mananatili siya sa angkan ng Rids o sa Myriad Laws Academy, ngunit paano siya magtatago sa dalawang lugar na iyon magpakailanman? Kasabay nito, natutunan din ni Alvin sa pamamagitan ng mga salita ni Joshua na ang Myriad Laws Academy ay hindi lamang isang simpleng puwersang may pinakamataas na ranggo na matimbang. Kung hindi sana sinabi ni Joshua na ligtas siya kung mananatili siya sa Myriad Laws Academy. Tumanggo si Alvin at sinabing tumingin kay Joshua, ikatlong tiyo, plano ko ring pumunta sa outer boundary, gayunpaman, hindi ko alam kung paano pumunta sa outer boundary. Ito ang pinakamahalagang tanong. Makakapunta lamang siya sa outer boundary pagkatapos makuha ang sagot. Bahagyang ngumiti si Joshua nang marinig ang tanong ni Alvin. Sabi niya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bilang isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa Divine Offering Land, ang aming angkan ng Rids ay mayroong transportation formation na patungo sa outer boundary.
Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Joshua. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Adam, ang pinuno ng angkan ng Reds, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay biglang pinabulaanan ang mga salita ni Joshua, na sinasabing, hindi niya maaaring gamitin ang transportation formation. Kumunat ang noo ni Joshua, at naguluhan si Alvin. Patuloy na sinabi ni Adam, totoo na ang ating angkan ay may transportation formation na patungo sa outer boundary. Gayunpaman, ikatlong kapatid, naisip mo na ba kung ligtas ba ang lugar na iyon para sa kanya? Nabanggit mo na siya ay tina-target, ngunit naisip mo ba na maaaring siya ay tina-target ng mga Supreme Powerhouse na nagbabantay sa lugar na iyon? Kahit na ang banal na bukal ay walang silbi sa mga Supreme Powerhouse, pinagnanasaan nila ito. Masisiguro mo ba na hindi sila matutokso ng banal na bukal? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Joshua nang marinig ito. Talagang hindi niya napansin ang bagay na ito. Sapat na ang kanyang naisip kaya binalaan pa niya si Alvin tungkol sa mga taong mula sa ibang mundo na kalaunan ay makakaalam tungkol sa banal na bukal at pupuntiryahin siya. Naisip din niya kung paano ang mga mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupang handog ng banal at iba pang mga kaharian ng mga Diyos, kasama ang transportation formation patungo sa teritoryo ng mundong sumusuway sa Diyos, ay kalaunan ay hahanapin si Alvin sa panlabas na hangganan. Pinag-isipan niya ang lahat ng mga banta na ito, ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa mga Supreme Powerhouse mismo, lalo na ang mga nagbabantay sa pasukan sa kabilang dulo ng transportation formation. Naisip niya na si Alvin ay medyo ligtas sa teritoryo ng mundong sumusuway sa Diyos sa panlabas na hangganan dahil binabantayan ito ng mga Supreme Powerhouse ng mundong sumusuway sa Diyos. Gayunpaman, paano kung ang Supreme Powerhouse mismo ang magdesisyon na atakihin si Alvin? 4,348. Tunay nga, ang kayamanan ng isang tao ay maaaring magdulot ng sarili niyang kapahamakan dahil sa kasakiman ng iba. Ang banal na bukal ni Alvin ay hindi lamang nakakaakit sa mga kataas-taasang Diyos, kundi pati na rin sa mga kataas-taasang powerhouse. Bagamat hindi maaaring gamitin ng mga kataas-taasang powerhouse ang banal na bukal, mayroon silang mga direktang inapo, lalo na ang mga paborito nila, na makikinabang ng malaki dito. Kahit na walang mga inapo ang isang kataas-taasang powerhouse, maaari niyang ipagpalit ang banal na bukal para sa maraming bagay sa outer boundary. Hindi naman kakulangan ng demand para sa banal na bukal. Kung gayon, kung hindi siya makakapunta sa outer boundary gamit ang ating transportation formation. Bahagyang kumunat ang noo ni Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reds. Sumangayon siya sa kanyang kapatid tungkol sa panganib ng pagpunta sa outer boundary gamit ang transportation formation ng angkan ng Reds. Gayunpaman, kahit na hindi pumunta si Alvin sa outer boundary mula rito, kailangan pa ring harapin ni Alvin ang hindi mabilang na kataas-taasang Diyos pagkatapos umalis sa angkan ng Reds. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Kahit pahanda si Joshua na samahan si Alvin, hindi siya sigurado kung malaki ang maitutulong nito. Tutal, maaaring hindi na siya kasing lakas ni Alvin ngayon. Kung sasama siya kay Alvin, lalo na tutulungan niya si Alvin, mabuti sana kung hindi niya hilahin pababa si Alvin. Samantala, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin, at mas lalo siyang naging mapagmatsyag matapos marinig ang mga sinabi ni Adam. Pati ang mga pinakamakapangyarihan ay hinahabol na ako ngayon. Maya-maya, sinabi ni Adam sa malalim na boses, hihilingin ko na personal na bumalik ang ating ninuno. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Joshua nang marinig ito. Ang ating ninuno. Kahit na bumalik ang ating ninuno at personal na sumama kay Alvin, maaaring hindi pa rin ito sapat. Tiyak na hindi susuko ang mga kataas-taasang Diyos at maaaring magtulungan pa. Magbibigay rin ito ng babala sa iba pang mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Lumubog ang puso ni Joshua nang maisip niya ang kasalukuyang sitwasyon ng ninuno ng angkan ng Reds. Sa katunayan, ang ninuno ay isang napakatandang nilalang, ngunit nasugatan siya noong huling minsan sa 10,000 taon na panahon ng langit na kapigatian at hindi pa lubusang gumagaling. Ito rin ang dahilan kung bakit pinagbantaan ni Trayvon ang kanyang panganay na kapatid.
Kung ang ninuno ng angkan ng Reeds ay nasa pinakamabuting kalagayan, paano magagamit ni Trayvon ang ninuno ng angkan ng Yun upang takutin ang kaligtasan ng ninuno ng angkan ng Reeds? Kung babalik ang ninuno ng angkan ng Reeds para iligtas si Alvin, magiging masama kung ang ninuno ay aatakihin ng isa pang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Kahit na malabong mamatay siya, malubha pa rin ang kanyang mga pinsala. Sa oras na iyon, ang kanyang pagkakataong makaligtas sa kanyang susunod na time heavenly tribulation ay magiging zero. Paliwanag ni Adam sa malalim na boses, hindi ko planong hilingin sa ninuno na dalhin siya sa outer boundary. Plano kong hilingin sa ninuno na magbukas ng spatial passage. Sa pamamagitan ng magulong espasyo, maaari siyang maglakbay pataas sa agos at makapunta pa rin sa outer boundary. Huminga ng malalim si Joshua nang marinig ito. Pumasok sa magulong espasyo at maglakbay pataas. Hindi ba't masyadong mapanganib iyon? Lalo na't ang isang intermediate Supreme God, mapanganib pa rin kahit para sa isang advanced Supreme God na pumasok sa magulong espasyo at maglakbay pataas. Sumulyap si Adam kay Alvin bago niya tinanong si Joshua, itinuturing mo pa rin ba siyang isang ordinaryong intermediate Supreme God? Pagkatapos, tumingin siya pabalik kay Alvin at sinabing, kung papasok ako sa magulong espasyo at maglalakbay pataas patungo sa outer boundary, 70% akong sigurado na makakaligtas ako. Gamit ang lakas ni Adam, mayroon siyang 70% na posibilidad na mabuhay at 30% na posibilidad na mamatay kung papasok siya sa magulong espasyo at maglalakbay pataas sa itaas ng tubig patungo sa outer boundary. Nagpatuloy si Adam sa pagsasalita, isipin mo nga. Kung aalis ka sa transportation formation ng aming angkan ng Reeds, mas mataas ang posibilidad na mamatay ka. Bukod pa rito, hindi mo magagawang kusang harapin ang mga taong gustong manakit sa iyo at agawin ang iyong banal na bukal. Gayunpaman, kung papasok ka sa magulong espasyo, kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao ay mahihirapan matukoy ang iyong kinaroonan. Imposibleng makahanap ng sinuman sa magulong espasyo. Gayunpaman, ang paglalakbay sa magulong espasyo ay hindi lamang nakasalalay sa lakas, kundi depende rin ito sa iyong swerte. Sa anumang kaso, nasa iyo ang pagpili. Pagkatapos magsalita ni Adam, tahimik na tumingin si Joshua kay Alvin. Hindi niya pinigilan si Alvin dahil pakiramdam niya ito ang pinakamahusay na pagpipilian ni Alvin. Nang harapin ang dalawang magkapatid mula sa angkan ng Reeds, sinabi ni Alvin, naiintindihan ko, pinuno ng Reeds clan. Salamat. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabing, hindi ko hahayaang walang kabuluhan ang tulong sa akin ng ninuno ng angkan ng Reeds. Bago ako umalis, mag-iiwan muna ako ng kaunting likido mula sa banal na bukal para sa angkan ng Reeds. Napakalaking pabor para sa ninuno ng angkan ng Reeds na bumalik para lang tulungan si Alvin kaya nagpasya siyang gantihan ang angkan ng Reeds ng kaunting likido mula sa banal na bukal. Bagamat ang kanyang asawa ay mula sa angkan ng Reeds, hindi pa niya kinikilala ang angkan sa ngayon. Depende sa kanyang asawa kung kikilalanan niya ang angkan bilang kanyang pamilya o hindi. Sa ngayon, hindi niya hahayaang tulungan siya ng angkan ng Reeds nang walang dahilan. Hindi nagatubili si Adam at agad na tinanggihan si Alvin. Hindi na kailangan yan. Tinutulungan kita hindi dahil sa banal na bukal. Bilang ama ni Natalie, may utang na loob ako sa kanya. Ito ang paraan ko para mabayaran siya. Bukod dito, makikita mo ito bilang pamumuhunang angkan ng Reeds sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Adam, seryoso niyang tiningnan si Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Adam, determinadong sinabi ni Alvin, kung tatanggihan ako ng pinuno ng angkan na si Reed, mas mabuting huwag mo nang hingin ang tulong ng mga ninuno ng angkan ng Reeds. Aasa na lang ako sa sarili ko para makaalis. Patuloy na sinabi ni Alvin sa tonong walang pag-aalinlangan, kung tungkol naman sa relasyon ko sa angkan ng Reeds sa hinaharap, depende ito sa magiging saloobin ng asawa ko. Bago iyon, ayokong masangkot sa angkan ng Reeds. Nang marinig ito, natigilan si Adam. Pagkatapos, bumantong hininga siya at sinabing, ayon sa gusto mo. Kasabay nito, mas lalong naging komplikado ang tingin ni Joshua nang tumingin siya kay Alvin ngayon. Ang binata na labis na mahina noon ay mabilis na lumaki at ngayon ay kapantay na ng kanyang nakatatandang kapatid, ang pinuno ng angkan ng Reeds.
Talagang nakahanap si Natalie ng isang mabuting lalaki, naisip ni Joshua sa sarili. Kasabay nito, naisip din niya na sulit ang panganib na kinuha ni Kelly nang piliin itong magkatawang tao dahil ito ang nagdala sa kanya kay Alvin. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Adam sa ninuno ng angkan ng Reds at hiniling na bumalik ito ng personal sa angkan ng Reds. Samantala, sa labas ng ari-arian ng angkan ng Reds, parami ang mga taong sumulpot sa di kalayuan mula sa angkan ng Reds. Hindi lamang mga powerhouse mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng banal na alay, kundi mayroon ding mga powerhouse mula sa iba pang mga kaharian ng mga Diyos na nagmamadaling lumapit matapos matanggap ang balita. Lahat sila ay may iisang layunin, humingi kay Alvin ng ilang likido mula sa banal na bukal. Kung handa siyang makipagtulungan, matatapos ang bagay na ito ng mapayapa. Kung hindi, aagawin nila ito sa kanya. Gayunpaman, sa mga taong ito, hindi lahat sa kanila ay narito upang puntiryahin si Alvin. Naroon sina Yuchen at Yifeng, na nagmula sa Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land. Nagmadali ang dalawa pagkatanggap nila ng balita. Hindi tulad ng iba, hindi sila nagtago malapit sa ari-arian ng angkan ng Reds. Sa halip, naglakad sila papunta sa ari-arian ng angkan ng Reds. Nang makarating ang dalawa sa pasukan ng ari-arian ng angkan ng Reds, malakas na sinabi ni Yuchen, "Ako si Yuchen mula sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Kasama ko ang aking pangalawang senior brother, si Yifeng, para bisitahin ang clan leader ng angkan ng Reds." Kamakailan lamang, humingi ng tulong ang dalawa sa kanilang mga kaibigan upang magpatrolya sa mga lugar sa paligid ng Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land. Napatay nila ang maraming taong nag-aabang kay Alvin, at kinulayan nila ng pula ang lupa. Dahil dito, lumago ang nakakatakot na reputasyon ng dalawa sa Profound Energy Land. Totoo ito lalo na para kay Yifeng, ang pangalawang miyembro ng paksayo ng Inner Palace sa Myriad Laws Academy. Bagamat isa lamang siyang intermediate Supreme God, hindi siya mas mahina kaysa sa mga makapangyarihang Advanced Supreme Gods. Sa katunayan, maraming powerhouses sa Profound Energy Land ang nag-aakalang malapit na siyang maging kasing lakas ng isang top Advanced Supreme God ngayon. Kung makakalusot siya sa kaharian ng isang Advanced Supreme God, direkta siyang magiging isang top Advanced Supreme God, at ang kanyang lakas ay hindi magiging mas mahina kaysa sa ilang mga pinuno ng mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Dati, mas mahinahon ang pangkat ng Inner Palace. Gayunpaman, dahil sumikat sina Yifeng, Yuchen, at Alvin, hindi na maitago ng pangkat ng Inner Palace ang kanilang katalinuhan. Sa hindi malamang pagkakataon, isang matandang kataas-taasang Diyos ang bumantong hininga at sinabi sa iba pang kataas-taasang Diyos, "Una, nariyan si Melissa. Ngayon, nariyan sina Alvin, Yifeng, at Yuchen." Ang pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy ay maaaring makaapekto sa kinabukasan ng mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Kasama ng mga miyembro nito, natural na sumikat ang paksayo ng Inner Palace. Sa outer boundary kung saan nagtipon ang mga powerhouse mula sa Myriad Worlds. Sa isang libingan na kinulayan ng pula dahil sa dugo at puno ng mga bangkay at buto. Paminsan-minsan, makikita ang ilang kakilakilabot at nakakatakot na mga halimaw na nagtatakbuhan sa lupa. Bomb! Biglang may malakas na pagsabog na umalangaw-ngaw sa ere, at isang pulang dugong figure ang lumitaw mula sa libingan at lumipad pataas sa langit sa di kalayuan. Habang lumilipad palayo ang figure, galit siyang sumigaw, "Melissa, baliw kang babae. Ibinigay ko na sa iyo ang bagay na iyan, at nangako akong hindi ko na ito nakawin sa iyo. Ano pa ang kailangan mo?" Sa likuran ng lalaki, isang nagyayelong dilag ang humabol sa kanya. Malamig niyang sinabi, "Ang asensya ng dugo ng inyong angkan ay isa ring mahusay na gamot. Maaari ko itong ibigay sa aking nakababatang kapatid na babae." Binasag ng kaguluhan ang nakakakilabot na katahimikan ng sementeryo sa loob lamang ng isang iglap. Kasunod nito, biglang lumitaw ang isang berdeng ilaw, dahilan para mapatla ang paligid. Mabilis itong sumulpa at patungo sa direksyon kung saan tumakas ang pulang dugong figure. Sa susunod na sandali, hindi. Isang matinis na sigaw na puno ng pag-aatubili ang umalangaw-ngaw mula sa di kalayuan bago naglaho ang malakas na aura sa di kalayuan.
Lumipad ang nagyayelong dilag patungo sa direksyon ng sigaw bago niya iniunat ang kanyang mga balingkinitang kamay at gumawa ng ilang senadoryas ng kamay. Sa isang kisap mata lamang, isang ambon ng dugo ang lumitaw sa hangin. Kasunod nito, lumitaw ang mga patak ng dugo na kumikislap na may mga gininto ang ilaw. 4,349. Sa angkan ng reeds ng lupang handog ng banal na alay. Sa pagdating ng dalawa mula sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy, naging mabigat ang kapaligiran. Sa sandaling ito, isang gwapong lalaki mula sa angkan ng reeds ang tumingin sa dalawang figure sa di kalayuan na dinadala papasok sa angkan ng reeds ng isang miyembro ng angkan. Bamulong siya, ang dalawang nakatatandang kapatid ba ni Alvin ang mga iyon? Pagkasabi niya ng mga salitang ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa tabi ng bata ang humampas sa ulo nito at sinaway, "Ano Alvin? Batang lalaki, huwag mong tawagin ang batang Panginoon sa pangalan niya." Namula ang mukha ng bata sa sakit ng malungkot niyang sabihin, "Opo, Ama." Nang makabawi ang bata mula sa sakit, ang mapanglo na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng paghanga at pananabik habang sinasabi niya, "Nabalitaan ko na ang young master ay kinilala bilang pinakamalakas na tao sa mga batang prodigy sa God-defying world. Magiging maganda kung makakamit ko ang kalahati ng kanyang mga nagawa sa kanyang edad." Nang marinig ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na siyang ama ng bata ay nanatiling tahimik lamang. Pakiramdam niya ay nadadala na ang kanyang anak. Kasabay nito, naisip niya sa sarili, pagbalik natin, kailangan ko siyang paluan para manatiling matatag. Noong kasing edad ko pa siya, hindi naman ako kasing malay niya. Lalo na't isang halimaw na prodigy na tulad ni Alvin, hindi ko man lang naisip na kaya kung maging kasing kaya ng pinuno ng aming angkan. Kung dati lang, tatanggapin din sana ng angkan ng reeds ang dalawa mula sa pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy kapag bumisita sila, ngunit imposibleng personal silang tanggapin ni Adam, ang pinuno ng angkan ng reeds. Gayunpaman, sa kasalukuyan, kinilala na ni Adam si Alvin bilang kanyang manugang kahit na ayaw na ni Alvin na magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya ngayon. Dahil dito, pumunta siya upang tanggapin ang dalawang nakatatandang kapatid ng kanyang manugang sa pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy at tinatrato sila bilang mga natatanging panauhin. Pagbati, pinuno ng Reeds Clan. Ako si Yu Chen. Pagbati, pinuno ng Reeds Clan. Ako si Yifeng. Labis na natuwa sina Yu Chen at Yifeng na personal silang sinalubong ni Adam. Hindi nila inaasahan na ganito kaganda ang pagtrato sa kanila ng mga reeds. Pagkatapos, palihim na nagpalitan ng tingin ang dalawa habang iniisip kung totoo ba ang chismis na ang kanilang nakababatang kapatid ang siyang young master ng angkan ng reeds. Gayunpaman, batay sa pagtrato kay Adam, tila si Natalie, ang panganay na batang binibini ng angkan ng reeds, ay tunay ngang asawa ng kanilang nakababatang kapatid. Pagkatapos magpalitan ng pagbati, ikinwento ni Adam sa dalawa ang tungkol sa pagpili ng kanyang anak na babae na magkatawang tao upang makatakas mula sa kanyang nakaayos na kasal at ang serye ng mga pangyayaring naganap pagkatapos niyang bumalik sa angkan ng reeds sa buhay na ito. Nang malaman nilang nakoma si Kelly dahil sa pagpigil na inilagay sa kanyang kaluluwa ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa mundo ng mga Blood Spectre, dumilim ang ekspresyon ng dalawa. Dapat kayong dalawa ang pumunta at makipagkita sa inyong nakababatang kapatid. Malapit na siyang aalis, sabi ni Adam. Hindi niya matagal na pinanatili ang dalawa. Hindi alam ni Alvin ang pagdating ng dalawa. Kung alam lang niya, tiyak na matutuwa siya ng husto. Aalis. Nagulat sina Yu Chen at Yifeng nang marinig nila ang mga sinabi ni Adam. Tumanggaw si Adam. Manam. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, pero sigurado akong alam mo na iyon. Ano man ang mangyari, plano kong hilingin sa ninuno ng aming angkan na bumalik ng personal upang mabuksan niya ang isang espasyong magpapahintulot sa kanya na makapasok sa magulong espasyo at makapunta sa outer boundary. Kung aalis siya sa outer boundary ng aming angkan, natatakot akong matarget siya ng Supreme Powerhouse na nagbabantay sa kabilang panig ng Transportation Formation dahil sa banal na fountain. Natahimik sina Yu Chen at Yifeng nang marinig ito. Tila wala nang masyadong pagpipilian ang kanilang nakababatang kapatid.
Ang tanging pagpipilian niya ay ang manatili sa lupain ng angkan ng Reeds. Alam ni Yuchen na mas pamilyar kay Alvin na tiyak na hindi pipiliin ni Alvin na manatili sa angkan ng Reeds. Ang banal na bukal ay isang malaking kayamanan, ngunit matagal bago ito nasisipsip. Gayunpaman, hindi kailangang sinasadyang linangin ito pagkatapos itong masipsip. Matapos itong masipsip sa katawan, automatiko itong matutunaw ng katawan. Gayunpaman, kung lalaban ka, bibilas ang pagtunaw. Dahil din dito kung bakit ang banal na bukal ay isang kayamanang inaasam-asam kahit ng mga may pinakamataas na kapangyarihan. Puntahan muna natin ang nakababatang kapatid, sabi ni Yuchen kay Yifeng bago niya sinabi kay Adam, leader ng Reeds clan, pakiusap, humingi ka ng tulong sa isang tao para akayin tayo papunta sa kanya. Ihahatid na kita sa kanya, sabi ni Adam. Hindi siya nagmalaki sa harap ng dalawa at mas parang isang mabait na matanda sa kanila. Kaya naman, maganda ang impresyon ni Yuchen at Yifeng kay Adam. Gayunpaman, alam din nila na ang pagiging palakaibigan ni Adam ay may kinalaman sa kanilang nakababatang kapatid. Sa talento ng kanilang nakababatang kapatid, paano magiging hindi masisiyahan si Adam sa kanilang nakababatang kapatid? Hindi inaasahan ni Alvin na makikilala niya ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid, si Yuchen, sa angkan ng Reeds ng lupang handog ng banal. Natural lamang na nagulat siya. Ngumiti ng maliwanag si Yuchen nang makita niya si Alvin. Hindi niya nakalimutang ipakilala si Yifeng kay Alvin. Sabi niya, Junior brother, ito ang ating pangalawang senior brother. Pagkatapos batiin si Yuchen, ikinuyom ni Alvin ang kanyang mga kamao kay Yifeng. Pagbati, pangalawang senior brother. Ako si Alvin. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Alvin si Yifeng, ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid, narinig niya ang tungkol kay Yifeng mula kay Clarissa, ang kanyang pang-apat na nakatatandang kapatid. Dahil dito, alam niyang mabait na tao si Yifeng. Ayon kay Clarissa, si Yifeng ay hindi kasing tuso ni Yuchen at hindi niya ito kailanman nilinlang. Tumawa si Yifeng at sinabing, nabalitaan ko mula sa third junior brother na napakagwapo mo raw. Pagkatapos kitang makilala ngayon, parang hindi siya nagsinungaling sa akin. Kung alam ng eldest senior sister na mayroon tayong junior brother na katulad mo sa ating Inner Palace faction, tiyak na matutuwa siya ng husto. Bagamat ito ang kanilang unang pagkikita, hindi naman talaga nag-aalangan si Yifeng. Dahil dito, naramdaman ni Alvin na napakagaan ang loob ni Yifeng. Gayunpaman, alam ni Yuchen na nakatayo sa tabi ni Yifeng na si Yifeng ay pala kaibigan lamang sa mga miyembro ng paksayon ng Inner Palace. Medyo mainitin ang ulo niya kapag nahaharap sa mga tagalabas at pinapatay niya ang mga nakakasakit sa kanya o sa mga miyembro ng paksayon ng Inner Palace. Tutal, pinoprotektahan niya ang mga miyembro ng paksayon. Noong nakaraan, may nangapi kay Yuchen. Noong panahong iyon, pumunta si Yifeng sa sekta ng kabilang partido at muntik nang lipulin ang sekta. Masayang nagkwentuhan ang nakababatang kapatid at ang dalawang nakatatandang kapatid. Sa isang punto, tinanong ni Alvin si Yuchen kung bakit hindi nakapasok sa ranggong Intermediate Supreme God si Yuchen at nalaman niyang sina Yuchen at Yifeng ay parehong hindi nakapasok sa ranggong ito dahil abala sila sa paghahanap sa kanya. Karaniwan siyang kalmado, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa nang marinig niya ang sagot ni Yuchen. Tutal, isinuko na ng kanyang dalawang nakatatandang kapatid ang mga gantimpalang Intermediate Supreme God ranking para sa kanya. Bukod dito, ang gantimpala ay likido mula sa banal na bukal. Hindi siya sigurado kung makakarating sa top 3 ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid, ngunit sigurado siyang wala silang magiging problema sa pagkapasok sa top 10. Pangalawang nakatatandang kapatid, pangatlong nakatatandang kapatid. Hindi nagatubili si Alvin at mabilis na inilabas ang likido mula sa banal na bukal, balak itong ibahagi sa dalawa. Noong una ay tumanggi ang dalawa, ngunit matapos silang hikayatin ni Alvin, sa wakas ay pumayag silang kumuha ng kaunting likido mula sa banal na bukal. Bago makipagkita kay Alvin, nag-usap sina Yuchen at Yifeng tungkol sa paghingi kay Alvin ng likido mula sa banal na bukal. Gayunpaman, pagkatapos nilang makilala si Alvin, hindi sila nag-atubiling tumanggi. Tutal, nagbibiroan naman sila dati.
Gayunpaman, dahil nagmatigas si Alvin na tanggapin nila ang likido mula sa banal na bukal, sa wakas ay pumayag sila at uminom na lamang ng kaunti. Matapos bigyan ng dalawa ng likido mula sa banal na bukal, seryosong sinabi ni Alvin, pangalawang senior brother, pangatlong senior brother, kumalat na ang balita na kabilang ako sa angkan ng Reeds. Sigurado akong alam din ng mga taong iyon na kayong dalawa ay bumisita sa angkan ng Reeds. Tiyak na mahuhulaan nila na binigyan ko kayo ng likido mula sa banal na bukal. Kailangan ninyong mag-ingat. Nag-aalala si Alvin na ang likido mula sa banal na bukal ay magdudulot ng problema sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Alvin, umiling sina Yuchen at Yifeng at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal bago natin masipsip ang likido mula sa banal na bukal. Sa pinakamatagal, masipsip natin ito sa angkan ng Reeds. Kung masipsip natin ang likido, wala nang dahilan ang mga taong iyon para targetin tayo. Kung hindi sila maniniwala sa atin, babalay-walay na lang natin ang mga mahihina at ipapakita sa mga malalakas ang ating mga singsing na pangkalawakan o kahit ang ating maliliit na mundo para patunayan ang ating mga salita. Gayunpaman, kung talagang maglalakas loob silang tingnan ang ating mga singsing na pangkalawakan at maliliit na mundo, tiyak na itatalaga natin sila sa ating mga alaala. Maaaring hindi tayo ang makakatapat nila ngayon, ngunit hindi na ito ang magiging kaso sa hinaharap. Malamig na kumislap ang mga mata ni Yifeng habang si Yuchen ay napangisi. Kung ang isang tao ay ganoon ka-ignorant para tingnan ang kanilang mga spatial ring at little worlds, tiyak na hindi nila bibitawan ang opensa. Gumanda ang pakiramdam ni Alvin matapos marinig ang mga salitang iyon. Sabi niya, magandang ideya iyan. Titigil na ako sa pag-aalala. Nakangiting sabi ni Yuchen, kapatid na nakababata, mukhang nasiyahan ang biyenan mo sa iyo. Nang dumating kami ng pangalawang nakatatandang kapatid, personal niya kaming tinanggap at dinala rito. Napangiti si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Bago dumating ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid, nalaman na niya ang mga nakaraang paghihirap at pasanin ni Adam bilang pinuno ng angkan ng Reeds mula kay Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reeds. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay handa na siyang tanggapin si Adam bilang kanyang biyenan. Bagamat naiintindihan ni Alvin ang mga paghihirap at pasanin ni Adam, hindi niya maintindihan kung paano kayang isakripisyo ng isang ama ang panghabang buhay na kaligayahan ng kanyang anak para sa kapakanan ng angkan. Kung siya iyon, hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay. Alam niyang hindi ibig sabihin nito na masamang tao si Adam, ngunit hindi nito binago ang katotohanan na hindi siya sang-ayon sa mga ikinilos ni Adam. 4,350 Bilang pinuno ng angkan ng Reeds, si Adam ang inatas ang pasanin ng buong angkan ng Reeds. Mauunawaan naman kung bakit mas inuunan niya ang kaligtasan ng kanyang angkan kaysa sa kaligayahan ng kanyang anak na babae. Kailangan niyang isaalang-alang ang mas malawak na sitwasyon. Gayunpaman, kung si Alvin ang nasa kalagayan ni Adam, magbibitiw na sana siya sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan at poprotektahan na lang ang kanyang anak na babae. Kung pagbabantaan siyang angkan, isasama niya ang kanyang anak na babae at aalis sa angkan. Gayunpaman, alam din niya na hindi ito magiging madaling desisyon. Tutal, walang duda na maraming pinaglaanan ng angkan ang pinuno ng angkan nito. Hindi siya isang taong walang utang na loob. Kaya naman, hindi naman kinamuhian ni Alvin si Adam. Sa ngayon, hindi niya lang matanggap ang desisyon ni Adam kahit na naiintindihan pa niya si Adam. Siyempre, kung patatawarin ni Kelly ang kanyang ama, tiyak na tatanggapin niya si Adam. Bago dumating ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds, ginugol ni Alvin ang halos lahat ng kanyang oras kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uusap tungkol sa paksayo ng Inner Palace, mas naunawaan niya kung gaano kapanglaw ang kanilang panganay na nakatatandang ate, na hindi pa niya nakikilala. Bumantong hininga si Yifeng, pagkatapos kong makapasok sa magulo at magulo na rehiyon, saka ko lang nalaman na ang pinakamatandang senior sister ay kinikilala ng mga superior powerhouse bilang pinakamalakas at advanced na supreme god sa god-defying world. Matapos maranasan ang napakaraming bagay sa realm battlefield, akala ko ay medyo naibsan ko na ang pagitan namin. Sayang, masyado akong inosente.
Mas umunlad ang pinakamatandang senior sister kaysa sa akin. Pagkatapos noon, tumingin si Feng kay Alvin at nakangiting sinabi, Junior brother, tiyak na matutuwa ang eldest senior sister kapag nalaman niyang ang ating inner palace faction ay may isa pang napakalaking talento na katulad mo. Hindi siya kuripot na tao. Tiyak na maghahanda siya ng malaking regalo para sa iyo kapag nakilala ka niya. Tumingin si Yu Chen kay Feng at nakangising sinabi, pangalawang senior brother, sinabi mo na ang pangalawang senior sister ay hindi kuripot. Ikaw naman. Mukhang hindi ka naghanda ng regalo para sa nakababatang kapatid, di ba? Sandaling natigilan si Feng sa sinabi ni Yu Chen. Pagkatapos, nahihiyang sinabi niya, ikatlong nakababatang kapatid, alam mo kung gaano ako kahirap. Isa pa, hindi pa ako nakakarating sa outer boundary. Paano ako magkakaroon ng anumang kayamanan na karapat-dapat para sa aking nakababatang kapatid? Isa pa, anuman ang maisip ko ay tiyak na mababawasan kung ikukumpara sa likido mula sa banal na bukal. Pagkatapos magsalita ni Feng, inilabas niya ang kanyang singsing at ibinuhos ang laman nito sa harap ni Alvin bago niya sinabi, Junior brother, kung may makita kang magugustuhan mo, pakikuha mo na lang. Kabilang sa mga bagay mula sa spatial ring ni Feng ay ang vial ng likido mula sa Divine Fountain na ibinigay sa kanya ni Alvin. Base sa kumikislap na ilaw sa spatial ring ni Feng, malinaw na talagang nilinis niya ang katawan niya at wala siyang itinago. Napakatapat niya. Umiling si Alvin at nakangiting sinabi, pangalawang senior brother, pangatlong senior brother ay tinutokso ka lang. Wala akong kulang sa ngayon. Pakiligpit na lang ang mga gamit mo. Patuloy na nagpumilit si Feng kahit na tinanggihan ni Alvin ang kanyang mabuting intensyon. Sa wakas, pumili si Alvin ng dalawang bagay na magagamit niya upang mapalugmo ang loob ni Feng. Kahit maikli lang ang panahon ni Alvin kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid, maayos naman ang kanilang pagsasama. Nang sa wakas ay dumating ang pinakamakapangyarihang angkan ng Rids, kinailangan ni Alvin na magpaalam sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Pinanood ni Yu Chen at Feng ang pinakamakapangyarihang puwersa na pumutol ng isang butas sa espasyo para makapasok si Alvin sa magulong espasyo. Salamat, Senior, yumuyuko si Alvin, ipinapahayag ang kanyang pasasalamat sa kataas-taasang makapangyarihang nilalang bago siya umalis. Determinado siyang suklian ang pabor na ito. Mag-ingat kapag katapos mong pumasok sa magulong espasyo, sabi ng Supreme Powerhouse. Hindi siya nagpanggap na mapagmataas. Tutal, si Alvin ay kabilang sa pinakamalakas na cultivator sa God-defying world. Siya, tulad ng karamihan sa mga Supreme Powerhouse, ay may mataas na respeto kay Alvin. Maaaring hindi siya kayang tapatan ni Alvin ngayon, ngunit maaaring malampasan siya ni Alvin pagkatapos maging isang Supreme Powerhouse si Alvin. Magiging isang pambihirang Supreme Powerhouse siya kung magiging Supreme Powerhouse siya, naisip ng Supreme Powerhouse ng angkan ng Rids sa sarili. Malaki ang tiwala niya rito. Kung tutuusin, kung isa sa alang-alang kung paano maihahambing si Alvin sa mga top intermediate Supreme Gods gayong isa lamang siyang rudimentary Supreme God, maiisip lamang ng isa kung gaano kalakas si Alvin kapag naging Supreme Powerhouse na siya. Matapos makapasok si Alvin sa magulong espasyo, sinabi ng pinakamataas na makapangyarihang pinuno mula sa angkan ng Rids kina Yu Chen at Feng, kayong dalawa ay tiyak na magiging target kapag umalis na kayo sa angkan ng Rids. Sasamahan ko kayo pabalik sa lupain ng malalim na enerhiya. Natural na namangha ang dalawa. Gayunpaman, alam din nila na nabanggit sila ni Adam sa pinakamakapangyarihang angkan ng Rids. Kung walang aksidente, ang iyong panganay na senior sister ay dapat maging isang Supreme Powerhouse sa lalong madaling panahon, sabi ng Supreme Powerhouse ng angkan ng Rids. Ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Rids ay magalang kina Yu Chen at Feng hindi lamang dahil sa kanilang malapit na relasyon kay Alvin, kundi dahil din sa sila ang mga nakababatang kapatid ni Melissa. Sigurado siyang si Melissa ay magiging isang pinakamataas na makapangyarihang bago si Alvin. Bukod dito, hindi na siya magiging isang ordinaryong pinakamataas na makapangyarihang kapag naging isa na siya. Kung makikipagkaibigan siya sa dalawa niyang nakababatang kapatid, makakatulong din ito sa kanya na bumuo ng koneksyon sa kanya. Salamat, Senior. Pasensya na sa abala. Gusto rin ni Yu Chen at Feng na bumalik sa Myriad Laws Academy sa lalong madaling panahon.
Bagamat maaari rin silang magsaka sa angkan ng reeds, hindi naman talaga iyon ang kanilang tahanan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.